Matapos mawala ang lahat sa kanya, nagsanay siya upang maging pinakamalakas na mandirigma at makapaghiganti. Ang Labyrinth City ay umaakit sa mga taong gustong maging adventurer mula sa lahat ng bahagi ng bansa. Ang mga tao ng iba't ibang uri ng lahi at pinagmulan ay pumupunta doon upang lumakas, manghuli ng mga halimaw, at kumita ng katanyagan at pera. Si Nick ay isa sa gayong adventurer na tila nasa kanya na ang lahat. Siya ay isang mahusay na swordsman, may magandang kasintahan, at miyembro ng isang kilalang partido. Naging maayos ang lahat sa kanya hanggang sa isang araw ay tinawag siya ng pinuno ng partido na si Argath na siya ring kanyang ama-amahan at guro. Sinabi ni Argath kay Nick na ayaw na niya siya sa party nila dahil wala siyang mindset ng isang adventurer. Inakusahan niya siya ng pagiging masyadong mapagmahalaga sa sarili at matuwid, dahil sinubukan niyang sipay ng isang miyembro ng partido na nagnanakaw ng pera mula sa kanilang mga pondo. Ito ay ganap na nagpabalisa kay Nick, ngunit ang kanyang kapalaran ay hindi pa tapos. Pagkaraan ng araw na iyon, nakipagkita siya sa kanyang kasintahan na si Claudia sa isang tavern at sinabi sa kanya na siya ay pinalayas sa kanyang partido. Inaasahan niyang makikiramay siya sa sitwasyon niya, pero mukhang pera pala si Claudia. Tinawag niya si Nick na isang walang silbing talunan dahil nawalan siya ng trabaho ngayon, at iniwan siya ng walang pagdadalawang isip. Nawasak matapos madurog ang puso ng 2 beses sa parehong araw. Naupo si Nick sa isang fountain, hindi napansin na siya ay basang-basa ng ulan. Biglang lumapit sa kanya ang isang babae na may asol na buhok, at sinubukan niyang itaboy ito, ngunit binibigyan lang siya nito ng tiket sa kanyang palabas. Ipinahayag niya na siya ay isang bagong miyembro ng bani na nagngangalang Agatha, at hiniling kay Nick na pumunta sa kanyang palabas kung wala na siyang magandang gagawin. Iniwan niya ang tiket at ang kanyang payong sa kanya at tumakbo palayo. Tinawag siyang Mr. Stray Dog at hinihiling sa kanya na pumunta siya sa palabas. Nagpa siya si Nick na tingnan ang kanyang palabas dahil bakit hindi. Ngunit sa sandaling makita niya si Agatha na gumanap, siya ay lubos na nahok dito. Nagiging idol otaku siya at ginagastos ang lahat ng pera niya sa mga merchandise ni Agatha. Kinabukasan, pumunta siya sa Adventurers Guild dahil kailangan niya ng mas maraming pera para gastusin sa merchandise. Sinusubukan niyang maghanap ng anumang partido na kukuha sa kanya, ngunit lahat ay puno na ng kanilang partido sa oras na iyon. Pagkatapos ay nakita ni Nick ang isang blonde na lalaki na nakatayong mag-isa sa sulok, at nagpas siyang kausapin siya. Gayunpaman, ang pagdududa sa sarili ay gumagapang habang naaalala niya kung paano siya inalis mula sa huling partido, kaya hinayaan niya ang pagkakataon at may ibang nag-recruit sa blonde na lalaki. Matapos mabigong makipag-usap sa isang solong tao sa buong araw, pumunta si Nick sa isang tavern para sa isang maagang inumin upang makalimutan ang kanyang mga pagkabigo. Mag-isa siyang nakaupo sa isang mesa, umiinom ng murang serbesa at kumakain ng walang lasang pagkain, habang ang mga party sa paligid niya ay patuloy na sumisigaw ng mga slogan tungkol sa kapangyarihan ng pagkakaibigan, na higit na nakakainis sa kanya kaysa sa kanyang hindi masarap na pagkain. Biglang dumating ang isang grupo ng 3 tao sa tavern, at kailangan nilang makisalo sa mesa ni Nick dahil walang ibang mesa na libre. Isa-isa silang umupo, at masasabi ni Nick na hindi sila magkakasama. Ang una sa kanila ay isang mayamang babae na nakasuot ng magarang damit, at may dalang malaking magic stone. Napagtanto ni Nick na siya ay mula sa isang maharlika na pamilya, ngunit nagtataka kung bakit narito ang isang tulad niya. Ang pangalawang lalaki ay mukhang pari sa kanyang uniforme, pero lasing na ito at amoy na ng murang pabango ng mga babae, kaya naman napagtanto ni Nick na kara-rating lang niya dito mula sa red light area. Bukod pa riyan, wala rin siyang metal ng isang Clorox, ibig sabihin ay natanggal siya sa simbahan. Ang huling tao ay isang dragon girl na may mga galos sa buong katawan, at napagtanto ni Nick na nakita na niya ang kanyang patas na bahagi ng mga labanan, ngunit sa kaibuturan niya ay para siyang isang natatakot na nasugatan na hayop. Sa wakas, dumating ang alak, at gusto ni Nick na gumawa ng isang toast sa lahat ng nawala sa kanya ngayon at sa 3 talunan na nakikibahagi sa mesa sa kanya. Kaya pagkatapos uminom ng alak, inihinampas nila ang mug sa mesa, sumisigaw na hindi sila mapagkakatiwalaan ng mga tao. Hindi nag-iisa si Nick, at ang iba ay sumigaw din ng parehong bagay sa parehong oras. Nagkatinginan sila at napagtanto na lahat sila ay magkatulad sa ilang paraan or sa iba pa, kaya nauwi sila sa pagbabahagi ng kanilang mga kwento. Nauna ang mayamang babae na nagngangalang Tiara. Ikinuwento niya kung paano siya naging nangungunang estudyante sa pinaka-prestihiyosong magic school sa bansa.
Pinuri siya ng lahat dahil sa kanyang mga kakayahan at kababang loob. Isang araw, pumunta siya sa cafeteria, at nakita niya ang kanyang kasintahang nakaupo doon kasama ang ibang babae. Noong una ay hindi naghinala si Tiara, kaya masigasig niyang ikinuwento sa kanya ang tungkol sa kanyang araw at kung paano siya pinuri ng mga guro para sa kanyang bagong magic. Gayunpaman, ang kanyang kasintahan ay naging isang walang modo na lalaki na may napakaliit at marupok na ego. Pakiramdam niya ay natatabunan siya ng mga nagawa ni Tiara, at sinimulan itong sigawan dahil sa pagiging masyadong mahalaga sa sarili. Inakusahan din ng babaeng kasama niya si Tiara na minamaliit ang ibang estudyante na hindi maharlika tulad niya. Sinabi pa niyang naakit ni Tiara ang kanyang mga guro para makakuha ng mas mataas na marka, at lahat ng iyon ay pinaniwalaan ng kanyang kasintahan. Hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon si Tiara na magpaliwanag sa sarili at nakipaghiwalay dito. Kasunod nito, umalis ng paaralan ang nalulungkot na si Tiara at humingi ng pahintulot mula sa kanyang ama na umalis ng bahay, at manirahan ng mag-isa. Pumunta siya sa Labyrinth City upang makakuha ng trabaho, ngunit walang kumuha sa kanya. Gayunpaman, habang siya ay nagbubuntong hininga tungkol sa kanyang mahirap na kapalaran sa kalsada, nakakita siya ng isang ads tungkol sa isang kumpanya ng pagsusugal. Binili ni Tiara ang tiket at nauwi sa panalo sa unang sugal ng kanyang buhay. Hindi nagtagal ay naging ganap siyang nahumaling sa scatter, at nawala ang lahat ng mayroon siya. Wala siyang pera kahit na magbayad ng upa, kaya nagpasya siyang subukan ang kanyang kamay sa pakikipagsapalaran at naghanap ng isang party kinabukasan. Gayunpaman, sa tuwing may sumubok na kunin siya, tinatakot niya sila gamit ang kanyang mukha na nagtulak sa kanya na pumunta sa tavern upang uminom at maalis ang kanyang mga alalahanin. Sumunod, ipinakilala ng pari ang kanyang sarili bilang si Zeno, na dating iginagalang na manggagamot sa kanyang maliit na bayan. Isang batang babae mula sa bayan ang madalas tumulong sa kanya, sa pamamagitan ng pagkolekta ng maraming halamang gamot para sa kanya. Nagpasalamat si Zeno at binayaran siya ng magandang baon para sa kanyang trabaho. Isang gabi, dumating ang babae sa kanyang klinika na medyo kakaunti ang mga halamang gamot. Sinubukan ni Zeno na iabot sa kanya ang isang barya, ngunit sa halip ay hinawakan niya ang kanyang kamay, hinihiling sa kanya na mahalin siya bilang isang babae. Ngayon, si Zeno ay isang taong may karakter. Sinabi niya sa babae na bawal siyang makipag-date kahit kanino dahil pari siya, imbes na sabihin sa kanya na masyado pa siyang bata para makipag-date kahit kanino. Labis na nasaktan ang babae sa mga sinabi nito, kaya tumakbo itong umiiyak at nagsasabi ng masama. Kinabukasan, habang nagpapagaling si Zeno sa kanyang mga pasyente, isang grupo ng mga pari ang pumasok sa kanyang klinika at inilabas siya. Nakita ni Zeno ang katulong na babae sa likod nila, medyo malungkot at nasasaktan. Agad niya itong sinubukang lapitan at tanungin kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang inakusahan siya ng babae dahil lang sa hindi niya tinanggap ang kanyang proposal. Nagsimula siyang umiyak, ibinato ang mga barya na nakuha niya mula kay Zeno, sinabi na ibinigay niya ito sa kanya bilang suhol. Bueno, nang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sarili, si Zeno ay nakulong sa isang masamang bilangguan sa loob ng 3 buwan. Nang mailabas siya sa kulungan, ipinarode siya sa harap ng mga galit na tao bago tuluyang pinalaya sa kanyang bayan. Hindi nagtagal ay dumating si Zeno sa isang lumang inn sa isang kalapit na bayan, kung saan kilala na siya ng isang magandang babae na may kutis morena. Nakangiting sinalubong niya ito, at napansin ni Zeno na may matinding pananakit siya sa likod, kaya inalok niya itong pagalingin. Buong gabi niya itong pinagaling sa kama, at sa umaga, bumuti ang pakiramdam ng ginang. Sinabi niya kay Zeno na naniniwala siya na mabuti itong tao. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa Labyrinth City, at maging isang adventurer upang mamuhay ng malaya nang walang anumang kasalanan. Hindi lang iyon, binigyan niya siya ng isang bag na may ilang damit ng mga kleriko, isang staff, at isang magic book. Sinabi ni Zeno na hindi niya ito matatanggap, ngunit hinimok siya ng babae na itago ang mga ito dahil minsan sila ay pag-aari ng isang kaibigan niya noong siya ay isang adventurer. Pagkatapos noon, nagustuhan ni Zeno ang mga babaeng nasa hustong gulang, at siya ay nasa lungsod upang magsaya sa kanila habang nagtatrabaho bilang isang adventurer. Ang Dragon Girl ay ang huli, at habang hinihiling sa kanya ni Nick na ibahagi din ang kanyang kwento, nagulat siya.
Sinabi niya na ang isang bagay na mahalaga ay ninakaw mula sa kanya ng isang taong malapit sa kanya, at lahat ay nahihiya dahil iniisip nila na pinag-uusapan niya ang kanyang pagkababae. Lasing na pala ang Dragon Girl na si Karen para mag-elaborate ng maayos. Uminom pa sila, at kinaumagahan, nagising si Nick na nasa isang kakaibang lugar kasama ang kanyang mga kasama sa inuman kagabi. Sinabi ni Tiara sa lahat na ito ang kanyang silid at sinabihan silang lumabas. Lumabas ang lahat ngunit biglang hiniling ni Nick na huminto sila. Tinanong niya sila kung sa tingin nila ay ang paghihiwalay dito ay ang tamang pagpipilian para sa kanila. Sinabi niya na kung sila ay magkakasama, maaari silang kumita ng sapat na pera upang mabuhay ng komportable. Binigyang diin niya na lahat sila ay mga outcast na walang lugar kahit saan, kaya dapat ay gumawa na lang sila ng isang party sa kanilang mga sarili. Lahat sila ay agad na sumang-ayon sa plano, at pumunta sa Adventurers Guild para irehistro ang kanilang mga sarili. Ang matandang receptionist ay tumingin sa kanila, at napansin na si Nick ang pangunahing offensive na manlalaro ng isang kilalang partido, at si Karen ay ang tanging tao sa kasaysayan na nakabalik ng mag-isa mula sa Sea Dungeon. Tinanong niya sila kung ano ang kanilang magiging pangalan, at sumagot si Nick na tatawagin sila bilang The Survivors. Nang gabing iyon, umupo silang lahat habang sinasabi sa kanila ni Nick na lahat sila ay pinagtaksilan noon, kaya gusto niyang magtakda ng ilang mga patakaran upang matiyak na hindi na ito mauulit. Ang unang tuntunin ay walang sino man ang makikialam sa buhay ng iba, at dapat isipin ang kanilang sariling negosyo. Pangalawa, pare-pareho nilang babantayan ang pera, tinitiyak na hindi ito ipinagkatiwala sa isang tao lang. Pangatlo, at pinakamahalaga sa lahat, anuman ang mangyari, mabubuhay sila sa bawat araw. Sa susunod na umaga, magsisimula sila sa pamamagitan ng pagsisimula upang galugarin ang mga dungeon sa antas ng G, na napakadali, ngunit kailangan nilang tapusin ang boss upang ma-promote sa susunod na antas. Dahil sina Zeno at Tiara ay hindi pa nakakasama sa isang aktwal na labanan, itinuro sa kanila ni Nick ang gagawin kung paano haharapin ang mga halimaw. Ipinakita niya sa kanila ang isang slime monster, at sinabihan sila kung paano ito tatapusin at alisin ang core nito, na maaari nilang ibenta sa merkado. Mukhang maayos ang lahat, habang patuloy silang nag-uusap at nagtatawanan sa tabi ng isa't isa. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa susunod na palapag, kung saan inilalabas ng lahat ang mga core na ito, sinabi sa kanila ni Tiara na napakadali nito, at kahit na siya ay makakalaban ng mas malalakas na kalaban dahil natalo niya ang mga goblins at kahit isang orc. Sa sandaling iyon, nadulas siya sa slime habang ang isa pa ay nakakapit sa kanyang mukha. Inilabas niya ang mga ito habang si Nick ay tumatawa, na sinasabi sa kanya na mag-ingat. Si Tiara, gayunpaman, ay nag-overreact at dahil sa inis, sinubukan niyang atakihin ang slime gamit ang kanyang ice magic attack ngunit nauwi sa isang maliit na friendly fire. Sa kabutihang palad, si Karen ay isang makaranasang adventurer at hinaharangan ang kanyang mahika gamit ang kanyang espada. Ngunit nag-iiba ang vibe habang sinusubukang humingi ng tawad ni Tiara, ngunit nainis si Karen, sinabi sa kanya na sinubukan niyang magtiwala sa kanya, ngunit ito ang ginagawa niya sa unang araw. Nananatili silang hindi nagkakasundo sa isa't isa sa natitirang oras, at sa wakas, naabot na nila ang pinakamataas na palapag. Habang naglalakad, nagkomento si Zeno tungkol sa malaking pink na slime sa unahan, at sumagot si Nick na ito ang boss ng slime na kailangan nilang talunin. Nang walang pagdadalawang isip, si Tiara, ang mapagmataas, ay sumugod sa boss at gumamit ng malakas na salamangka ng yelo dito. Ang icicle ay nagyayelo sa slime, ngunit nang naisip niyang siya ang nanalo, ang slime ay sumabog, na nilulunod ang mga ito gamit ang kanyang go. Lahat sila ay lumabas sa piitan, na nakamit ang kanilang layunin, ngunit ngayon ay kailangan nilang hugasan ang malagkit na bagay mula sa kanila. Habang naghuhugas, sinabi ni Nick kay Tiara na kailangan niyang magpahinga at humingi ng payo kapag wala siyang alam tungkol sa isang bagay. Sinabi rin niya kay Zeno na manatili sa dulo dahil wala siyang kakayahan sa opens iba. Napagtanto ni Nick na wala sa kanila ang nagtitiwala sa isa't isa kahit kaunti, kaya nagsimula siyang mag-ehersisyo sa kanila. Inalis niya ang kanyang gamit at inilapag ang lahat sa harap nila, bago ipaliwanag na siya ay isang swordsman na magaling sa hand-to-hand combat at maliliit na armas, ngunit hindi maaaring gumamit ng mahika, hindi makapagpagaling ng sinuman, at kahit na hindi gumagamit ng mabibigat na sandata tulad ni Karen.
Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay natatakot kung hindi nila alam kung ano ang magagawa ng ibang tao, ngunit ngayon alam na nila ang kanyang eksaktong mga limitasyon, na sana ay magresulta sa kanilang pagtitiwala sa kanya. Dahan-dahan, ang pari ay nagtatapos sa pagpapaliwanag ng kanyang mga kapangyarihan at kahinaan, na sinasabi sa kanila na siya ay mahusay sa pagpapagaling ng mga tao ngunit ganap na walang mga kakayahan sa opens iba, at madaling talunin ng anumang uri ng mahiwaga or pisikal na kakayahan. Sumunod naman si Tiara, at para ipakita kung gaano siya humihingi ng tawad, pumunta siya sa harap ni Karen at sinabi sa kanya na magaling siya sa magic ng yelo at hangin, ngunit nakakagawa din siya ng mahika ng kidlat at lupa habang ang pinakamalaking kahinaan niya ay fire magic at close quarter combat. Bumalik siya at umupo sa kanyang upuan, nanginginig matapos maramdamang tinanggihan siya ni Karen. Ngunit sa huli ay naghagis siya ng bowl ang apoy malapit sa kanya upang magsimula ng isang maliit na apoy na makapagpapainit sa kanya. Nagkabati sila sa huli at napunta sila sa Goblin Forest, kung saan inatake sila ng isang grupo ng mga goblins. Ipinaliwanag ni Nick na ang mga goblins na ito ay hindi masyadong malakas na umaatake sila sa mga grupo, at maaaring maglagay ng mga bitag kung hindi maingat ang mga adventurer. Sinubukan ng isa sa mga goblin na tamaan si Zeno, na nagawang harangan ang pag-atake bago tapusin ni Nick ang goblin sa isang mabilis na slash. Pagkatapos ay nagpatuloy siya at pinutol ang isang grupo ng mga goblins sa maliliit na piraso, bago muling nailigtas si Zeno ni Tiara mula sa isang pag-atake. Matagumpay nilang natalo ang unang wave, habang tinanong ni Nick si Tiara na hanapin kung saan nagtatago ang iba pang mga goblins dahil may kakayahan siyang makakita ng magic. Sinabi ni Tiara sa kanila na may mga 10 pang goblin sa unahan, bago medyo natarante habang sinasabi niya sa kanila na naramdaman niya ang presensya ng isang goblin na tila kakaiba, dahil mayroon itong 5 beses na magic ng anumang regular na goblin. Agad na naging alerto si Nick, at sinabi sa kanila na dapat itong isang evolved form ng goblin na kilala bilang hobgoblin. Sinabi niya sa kanila na ang mga hobgoblins ay maaaring maging napakalakas at kadalasang matatagpuan sa mga susunod na yugto. Nagtanong si Zeno kung dapat silang umatras, ngunit sumagot si Nick na hindi sila maaaring umatras dahil kung hindi ay magsisimulang umatake ang mga goblins sa mga kalapit na nayon. Gumagawa siya ng isang plano, na sinasabi sa kanila na ang mga hobgoblins ay karaniwang immune sa magic, kaya ang kanilang pinakamahusay na mapagpipilian ay mabibigat na pisikal na pag-atake, na tanging si Karen lang ang makakagawa. Sinabi ni Nick kay Zeno na sila ni Karen ay pupunta sa opens iba, habang ang kanyang trabaho ay patuloy na buffang sa kanila at si Tiara ay magbibigay ng cover fire. Sumasang-ayon silang lahat sa plano, at nagsimula ang labanan. Parehong nagsimulang tumakbo sina Karen at Nick patungo sa mga goblins, habang ginagamit ni Tiara ang kanyang kakayahan sa ice shard para tapusin ang isang grupo sa kanila at patuloy silang bino-buff ni Zeno. Tumawag ang hobgoblin ng ilan pang mga nakatagong goblin, habang mabilis na tinapos ni Nick ang mga nasa harap niya. Pinagkakatiwalaan ni Karen si Tiara at patuloy na tumatakbo, habang ginagamit ni Tiara ang kanyang mga ice shards para tapusin ang mga goblins sa kanyang harapan. Si Karen ay sumugod sa hobgoblin at naghatid ng napakalaking nagninangas na sword slash, agad itong tinapos, habang tinatapos ni Nick ang iba. Binati nila ang isa't isa at pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nick na kailangan nilang kunin ang mga sungay ng mga goblins, dahil ibebenta sila sa palengke. Sa huli ay nauwi si Karen sa pagiging malapit sa kanila at sa wakas ay ibinunyag ang kanyang backstory. Sinabi niya sa kanila na ang mga taong dragon ay dapat palaging nagtatrabaho kasama ng isang bayani, na sinusuportahan nila sa kanilang buhay. Isang lalaking nagngangalang Carlos ang taong iyon para sa kanya na nakilala niya kamakailan. Siya ay palaging napakabait sa kanya at bilang kapalit, palagi itong handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanya. Isang araw sinabi ni Carlos sa kanya na kailangan nilang pumasok sa isang C-rank dungeon para asikasuhin ang mga bagay-bagay, at malinaw naman, mabilis siyang pumayag. Bago pumasok sa mga piitan, gayunpaman, inilagay niya ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit, kabilang ang isang pendant na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, sa loob ng isang bag para sa pag-iingat. Ngunit dumating si Carlos sa huling sandali, at sinabi sa kanya na hindi talaga nila kayang dalhin ang ganoong kalaking kargade kaya dapat na lamang niyang iwanan ang bag. Halatang nagtiwala siya sa kanya at sa huli ay sumama sa kanyang 2 crony sa loob ng piitan. Pinapas lang ni Karen ang isang grupo ng mga halimaw ng insekto, habang ang iba ay umaani lang ng gantimpala.
Nang maglaon, sinabi sa kanya ni Carlos na kailangan nilang labanan ang huling boss ngayon, na isang higanteng ahas sa loob ng isang pot. Ipinaliwanag ni Carlos na kung makita sila ng ahas magtatago ito sa loob ng pot kung saan hindi nila ito matamaan ng mga magic attack, kaya kailangang atakihin ni Karen ang mismong pot upang ito ay lumabas para salakayin siya, at pagkatapos ay tapusin nila ito. Sumang-ayon si Karen at agad na tumakbo patungo sa pot. Pinagalaw ito, na nagpalabas sa halimaw na ahas mula sa pot at nagsimulang umatake sa kanya. Gumagamit ang isa sa mga salamangkero ng pag-atake ng apoy sa ahas, pagkatapos nito ay nagsimulang mag-charge ang ahas para sa sarili nitong magic attack. Tinanong ni Karen si Carlos kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi niya sa kanya na patuloy itong atakihin at huwag mag-alala tungkol dito. Muli siyang naniwala sa kanya at pinananatiling nakikipag-ugnayan ang ahas, habang naghihintay na tulungan siya ni Carlos. Sa huli, nahuli si Karen ng ahas at ginamit ang nakakalason na hininga nito sa kanya, na nasugatan siya habang siya ay nahulog sa lupa bahagyang may malay. Napansin niya si Carlos na lumalapit sa isang pagod na ahas, habang pinapaslang niya ito gamit ang kanyang espada at sinabi kay Karen na ang ahas ay labis na napagod pagkatapos gamitin ang mapanganib na pag-atake ng lason na iyon, at kailangan lang nila siyang gawin iyon. Pinagtatawanan nila siya, iniwan siyang masasawi habang naglalakad sila sa labas ng piitan kasama ang lahat ng mga gantimpala. Kahit papaano ay nakatakas si Karen sa piitan, at gumapang pabalik sa tavern na tinutuluyan nila bago bumagsak sa harap ng pangunahing pinto. Napapaligiran siya ng lahat sa paligid, at nagsimulang magtanong sa kanya dahil sinabi ni Carlos sa kanila na nasawi si Karen sa piitan. Tinanong sila ni Karen kung nasaan siya, ngunit sumagot ang may-ari ng tavern na umalis siya sa lungsod kanina. Agad na umakyat si Karen sa kanyang silid kung saan nagkatotoo ang kanyang pinakamasamang takot nang makita niyang nawawala ang kanyang bag, na naglalaman ng pendant na Hirun, na siyang hiyas ng hari ng dragon. Siya ay lumabas na ganap na wasak, naghahanap ng anumang senyales ni Carlos ngunit wala siyang makita. Isang araw ay nakita niya ang isang napakasikat na solo adventurer at gourmet na nagngangalang Frank. Nagsimulang sundan siya ni Karen, pumunta sa bawat restaurant na pinupuntahan niya, at sinimulang punan ng masasarap na pagkain ang bakante sa puso niyang nilikha ni Carlos, habang natututo siya kay Frank. Pagkaraan ng ilang sandali, gayunpaman, naubos ang kanyang pera at ginawa niyang pangunahing layunin sa buhay na kumita ng pera at kumain ng mas masasarap na pagkain, at doon niya nakilala ang party niya ngayon. Kinabukasan, gumugol si Nick ng ilang oras kasama si Karen sa palengke. Siya ay nakikipagmeryenda sa kanya at nakikipag-usap sa kanya tungkol sa buhay sa pangkalahatan, na nagpapatibay sa kanilang tiwala. Nang gabing iyon, bumalik sila sa tavern kung saan mukhang mas maraming tao ang nakakakilala sa kanila. Tinatawag sila ng assistant receptionist sa itaas, kung saan naghihintay sa kanila ang matandang receptionist na may espesyal na trabaho na sila lang ang makakagawa. Ipinaliwanag niya na mayroong isang espesyal na pasilidad na nilikha ng isang sinaunang sibilisasyon na lumikha ng isang espada, sa pamamagitan ng paggamit ng isang teknolohiya na nawala ngayon. Ang kanilang trabaho ay bawiin ang espadang iyon, kung saan sila ay babayaran ng napakalaki. Kinukuha ni Nick ang lahat ng mga detalye, at sa susunod na araw ay pumasok sila sa pasilidad, pinapaslang ang mga halimaw at sumulong. Ang pasilidad ay tila napaka-technologically advanced para sa oras dahil mayroon itong mga kamera, automatikong ilaw, at lahat ng bagay. Nakarating sila sa isang lugar kung saan may ilaw na berdeng ilaw, ngunit nang subukan ni Nick na tingnan ito, bumigay ang dingding at bumukas sa isang higanteng madilim na silid. Lahat sila ay pumasok sa loob ng silid, kung saan bumukas ang mga ilaw at isang boses ang nagsimulang makipag-usap sa kanila, binabati sila sa kanilang paglalakbay hanggang ngayon. Napagtanto nila na ang boses ay nagmumula sa isang sirang espada sa gitna ng silid, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ay dapat na ang maalamat na espada na ipinadala sa kanila upang kunin. Saglit nilang pinag-isipan ito bago hinawakan ang espada habang nag-resist ang espada, hinihiling sa kanila na huwag ibenta ito dahil matagal na itong nakalok dito sa loob at gustong makakita ng aksyon. Biglang, isang malaking pagsabog ang nangyari at sinabihan sila ng espada na maghanda dahil nagising ang kanyang tagapag-alaga, ang golem, dahil dito. Sa pamamagitan ng alikabok, nagpakita ang isang higanteng parang putik na nilalang at nagsimulang maglakad patungo sa kanila ng may malakas na angle.
Nagulat sa nakita, agad na naglulunsad si Tiara ng isang bungkus ng mga icicle sa halimaw ngunit na-absorb niya ang mga ito, habang si Karen ay tumakbo papunta sa halimaw upang hiwain ito ng pira-piraso. Sinisigawan siya ng espada na umatras, ngunit hindi nakinig si Karen habang pinutol ng halimaw ang mga yelo pabalik sa kanya. Ang isa sa mga icicle ay tumama sa kanyang tiyan, habang ang isa naman ay tumama sa kanyang ulo, na nagpatambo sa kanya. Agad na sinimulan ni Zeno ang pagpapagaling sa kanya, at nagpa siya si Nick na pumasok para sa isang pag-atake, na pagtanto na ang mga kondisyon ay maaaring maging talagang masama sa lalong madaling panahon. Sinusubukan niyang putulin ang mga binti, ngunit ang golem ay agad na muling nabuhay at nagsimulang umatake sa kanya. Sumigaw si Nick sa iba para mabilis na maitayo si Karen, at tumakbo patungo sa pinto para makatakas sila. Patuloy siyang umiiwas sa mga pag-atake, habang ang espadang nakatali sa likod nito ay sumisigaw sa kanya na walang ranged attack or matatalas na sandata ang makakasakit sa halimaw, at dapat niyang gamitin ito dahil iyon lang ang paraan para mapaslang ang golem. Nagpa siya si Nick na sundin ang mga tagubilin at hinawakan ang espada, habang ang walang talim na espada ay agad na naglalabas ng maliwanag na ilaw at nagiging mas lightsaber ng enerhiya. Ang natitirang bahagi ng partido ay sinusubukang buksan ang pinto, ngunit si Tiara ay nagulat pabalik na ang pinto ay hindi masisira at wala silang magagawa tungkol dito. Inatake muli ng golem si Nick, ngunit sa pagkakataong ito ay iniiwasan niya ang pag-atake at hinampes ang golem, na pinutol ang isang braso niya. Gayunpaman, nakakagulat, ang tinadtad na bahagi ng golem ay nagkaroon ng sariling buhay at sinunggaban si Nick, habang sinuntok siya ng golem sa mga istant at sa isang butas sa lupa. Agad na gumamit si Tiara ng freezing spell sa golem, at sinisigawan si Karen para hanapin si Nick at siguraduhing ligtas siya. Sa kabutihang palad, ang kanyang spell ay tila gumagana habang ang golem ay nagyelo sa lugar habang si Karen ay tumatakbo lampas dito papunta sa butas. Ang nakakagulat, gayunpaman, ang golem ay nakakalabas sa yelo at nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Agad na binigyan ng buff ni Zeno si Tiara habang ginagamit niyang muli ang freeze spell, sinusubukang bigyan ng oras para makatakas sina Karen at Nick. Pumasok si Karen sa butas at nakitang nakabaon si Nick sa ilalim ng mga durog na bato, at agad niyang sinimulan itong alisin. Sinabihan siya ni Nick na iwan siya at tumakas, ngunit tumanggi siya at sinabihan siyang isara ang kanyang bibig dahil sabay silang aalis dito. Sa pamamagitan nito, inalis niya ang panghuling bato kay Nick at tinulungan siyang tumayo habang lumalalim ang pananampalataya nito sa kanya. Biglang sinabi ng espada kay Nick na magsabi ng isang partikular na spell. Samantala, sina Zeno at Tiara ay nasa dulo ng kanilang mga lakas dahil wala na silang mahiwagang kapangyarihan, habang ang golem ay patuloy na lumalapit sa kanila upang tapusin sila. Nang tila nawala ang lahat ng pag-asa, gayunpaman, lumabas si Nick mula sa butas at pinasabog ang golem sa maliliit na piraso. Laking gulat ni Tiara at Zeno nang makitang si Nick ay sumanib kay Karen, at naging isa na may magandang hanay ng mga kalasag at pakpak. Ito ay salamat sa kapangyarihan ng sinaunang espada, na kung saan ay talagang ang espada ng mga bonds. Ang core ng golem ay tila aktibo pa rin habang ito ay muling nabuo, ngunit si Nick ay napakalakas sa kanyang pinagsamang estado at ginagamit ang kanyang espada upang ganap na sirain ang golem, na iniiwan ang core nito na bumagsak sa lupa. Biglang naghiwalay sina Karen at Nick at napahiga sa lupa, huminga ng malalim, habang nasa kamay nila ang espada. Sa wakas ay nakabalik na sila sa guild kung saan nagbigay sila ng replica sword sa matandang receptionist na babae, habang ang espada ay nagbagong anyo sa isang maliit na batang lalaki na may puting buhok na nagngangalang Kasoma, at nakiusap siya sa kanila na huwag siyang ibenta sa isa pang anti-gang tindahan. Sa kabutihang palad, natapos ang lahat, at bumalik sila sa lugar ni Tiara, kung saan ibinahagi nila ang pera ng pantay-pantay, bago pumunta sa kanilang sariling mga gawain upang gugulin ang kanilang oras sa paglilibang. Nang maglaon, nagtipon si Nick at ang party sa isang tavern kung saan ipinakita sa kanila ni Nick ang halaga ng pera na natitira nila, pagkatapos nilang lahat na gastusin ang kanilang pera. Wala na pala silang pera kahit pambili ng merienda na ikinalulungkot ng lahat. Ngunit umaasa si Nick sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang pep talk at pag-rally sa kanila na magsimulang pumunta sa susunod na piitan. Pumasok sila sa isang piitan at nakakita ng nagyayelong lawa sa loob kung saan nagyelo ang isang grupo ng mga nilalang.
Nakita din nila ang isang higanteng ogre na nakaupo sa yelo, at lahat sila ay gumagapang sa isang mataas na lugar, pinananatiling mahina ang kanilang mga boses at naghahanda para sa isang pagtambang. Nagtatapos si Karen na mas lumapit pa sa halimaw, tinatrato ito bilang isang uri ng laro, na ikinatuwa ni Kusuma na gustong patunayan ang kanyang sarili, kaya tumakbo lang siya papunta sa ogre, sinisigawan ito, na uri ng pagsira sa pananambang. Inilabas niya ang kanyang espada habang itinataas ng halimaw ang nagyayelong club nito, tinamaan si Kusuma ngunit sa kabutihang palad ay nagawa niyang harangan ang tama sa tulong ng kanyang espada. Nagulat ang lahat dahil mukhang medyo malakas ang ogre, at hindi nila inaasahan na haharangin lang ni Kusuma ang pag-atake gamit ang kanyang espada. Umatras ang ogre at nagpaputok ng yelo sa kanya. Pasimpleng itinaboy ito ni Kusuma na parang naglalaro ng tennis. Agad siyang sumugod sa halimaw at sinubukang hampasin ito ng kanyang espada, ngunit hinaranggan ito ng halimaw gamit ang pangharang nito. Ngumiti lang si Kusuma at gumamit ng isa pang kahangahangang kakayahan na ginagawa niyang clone ang kanyang sarili, at pinalibutan niya ang halimaw, inatake siya mula sa magkabilang panig at agad siyang tinapos. Pinapalibutan siya ng lahat habang nagko-comment si Nick na medyo nakaramdam siya ng pagod kahit wala naman siyang ginawa. Sumagot si Kusuma na ito ay dahil ginamit niya ang stamina at mana ni Nick upang may sagawa ang mga kasanayang ito dahil magkakaugnay ang mga ito. Lumabas sila ng piitan, at habang gustong magpahinga ni Tiara at Zeno, nagugutom sina Karen, Kusuma, at Nick, kaya nagsimula silang maglakad papunta sa malapit na food establishment. Sa sandaling tingnan ni Nick ang kainan na kanilang binibisita, nawasak ang kanyang puso nang mapagtanto niyang ito ang parehong kainan na madalas nilang puntahan ng dati niyang kasintahan. Isa pa, ito ang lugar kung saan niya siya iniwan. Sinusubukan niyang kausapin ng iba para makapunta sila at kumain sa ibang lugar, ngunit nakapasok na sila, at napilitan siyang sumunod. Pagkapasok sa loob ay umorder sila ng kanilang pagkain, ngunit si Nick ay tila walang ganang kumain. Bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses, at lumingon siya para makita ang ex-girlfriend niyang si Claudia na may kasamang isa pang binata na nakaupo sa parehong upuan, kung saan siya nakaupo noon sa kanya. Napansin ni Nick na parang nagbibigay sa kanya ng regalo ang lalaki bilang regalo sa kanyang kaarawan, habang sinasabi ni Claudia sa kanya na kailangan niya ng pera para makabalik sa kanyang bayan dahil medyo may sakit ang kanyang ina. Agad na sinabi sa kanya ng kawawang lalaki na hindi niya kailangang mag-alala dahil tutulungan niya siya. Si Nick ay nainas na dito, at pumunta siya sa kanilang upuan at umupo sa tabi ng lalaki, na labis na ikinasindak ni Claudia. Tila sobrang nalilito ang kawawang lalaki, habang tinanong siya ni Nick kung ilang beses sumapit ang kanyang kaarawan sa isang taon, dahil ilang buwan na ang nakakaraan ay kakaselebrate niya ng kanyang kaarawan kasama siya, kung saan binigyan siya nito ng regalo. Tila sobrang nalilito ang lalaki habang si Claudia ay lumingon sa kanya at sinabihan siyang huwag makialam. Ininit pa siya ni Nick sa pagsasabing akala niya ay nasawi na ang kanyang ina, dahil kailangan niya ng pera para sa kanyang libing ilang buwan na ang nakakaraan. Ito ay nagpalole sa kanya, at si Claudia ay tumayo mula sa kanyang upuan at ibinato ang regalo kay Nick bago nagmamadaling umalis. Malungkot na nakatingin sa kanya ang lalaki, habang sinasabi sa kanya ni Nick na huwag mag-alala dahil ligtas na siya sa panloloko niya. Kinaumagahan, umupo si Nick at ang kanyang partido sa paligid ng isang tavern para mag-almusal, nang biglang binuhusan siya ng isang malaking tigre ng inumin. Si Nick ay mukhang hindi nabigla nang malaman niyang ang kanyang dating kasintahan at ang tigre ay pumunta dito upang maghayganti. Ang sabi ng tigre, na nagngangalang Leon, ay narinig niyang iniinis ni Nick si Claudia. Ngumiti lang si Nick at sinabing hindi na siya nakikipag-usap sa mga mukhang pera. Bilang tugon, sinabihan siya ni Leon na ayusin ang usapin sa labas, at ang dalawa ay lumabas na mag-isa. Pumasok sila sa isang madilim na eskinita kung saan naghahanda si Nick para makipaglaban, ngunit agad na nagsimulang humingi ng tawad si Leon at sinabi sa kanya na medyo tapos na siya kay Claudia, at iniisip niyang iwanan siya dahil ginamit niya ito ng sapat para kumita ng pera. Lumalabas na si Claudia ay miyembro ng partido ni Leon, at nakikipagtulungan siya sa kanya upang man-iron ng mga tao. Iniisip ni Leon na tatanggalin din si Nick sa partidong pinagtatrabahuhan niya sa kasalukuyan, at hiniling niya sa kanya na sumali sa kanilang grupo pagkatapos niyang magnakaw ng lahat ng kanilang pera. Nagagalit dito si Nick na naghahatid lamang ng napakalakas na uppercut na nagpapalipad kay Leon. Ang tigre ay agad na bumangon at tulad ng isang kabuuang duwag, inilabas ang kanyang armas bago sinubukang atakihin si Nick.
Si Nick, gayunpaman, ay umiiwas lang sa kanyang pag-atake bago siya nag-counter-attack at inipit siya sa lupa gamit ang isang armlock. Bigla siyang natangay ng isang magic attack sa kanyang likod. Lumingon siya para makita ang isang magician na tila kasama sa team ni Leon. Bago nila sama-samang atakihin si Nick, dumating si Karen at ginamit ang kanyang buntot para ibitin ng patiwarik ang nerdy magician habang si Nick ay pasimpleng lumalayo. Sinubukan ni Leon na umatake ngunit napilitang tumigil nang makita niya ang matandang babae ng guild na nagsabi sa kanya na tumigil kaagad bago niya tawagan ang mga gwardya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Leon na opisyal niyang hinahamon si Nick sa isang tunggalian. Sa sorpresa ng lahat sila ay pumasok sa loob, at ipinahayag ni Leon na magkakaroon sila ng isang mathematical duel kung saan sila ni Nick ay maglalaban sa isa't isa sa ring, habang ang isang tao mula sa bawat koponan ay magsosolve ng mga problema sa matematika. Kung sino ang mas mabilis na malutas ang mga tanong, at makakuha ng mga tamang sagot ay bibigyan ng libreng hit ang kanilang kasamahan sa kalaban. Ang ganitong uri ng tunggalian ay medyo bago sa lahat maliban kay Nick. Inilabas ng matandang babae ang isang bag kung saan nakasulat ang mga slip na may nakasulat na pangalan ng bawat miyembro ng bawat pangkat upang mapili ang mga taong magsosolve ng mga problema sa matematika. Mula sa koponan ni Leon, si Claudia ang napili, samantalang sa kasamaang palad, mula sa koponan ni Nick, si Karen ang napili, na hindi man lang marunong sa basic mathematics dahil hindi niya kinailangang gamitin ito. Nawala sa isip si Karen at labis na kinakabahan, hindi man lang makapagsabi ng kahit ano dahil alam niyang hindi niya kayang gumawa ng anumang matematika. Nang maglaon, binigyan siya ni Zeno ng pagsusulit sa pagsasanay upang makita kung ano ang kanyang antas, at lumalabas na kahit na ang pinakapangunahing mga tanong sa matematika ay hindi niya maabot dahil 20% lang ang nagagawa niya ng tama. Kinabukasan, nagsimulang mag-aral si Karen sa tulong ng lahat habang ipinadala ni Nick si Zeno para uminom at mangolekta ng impormasyon tungkol sa Tigre Gang. Sa wakas, isang araw bago ang huling labanan, lahat sila ay nagtipon-tipon sa kanyang lugar na medyo magulo pa rin, at nagulat pabalik na ang Tigre Gang ay nanloloko sa bawat pagkakataon sa pamamagitan ng paggamit ng mga mahiwagang kristal na nagpapahintulot sa kanila na makipag-usap sa isa't isa sa telepatikong paraan. Nangangahulugan ito na madali nilang magagamit ang ikatlong miyembro bilang taong gumagawa ng lahat ng aktwal na kalkulasyon, at sasabihin sa kanilang mga kasamahan sa koponan ang lahat ng mga sagot. Malungkot si Karen dahil wala talaga siyang alam sa matematika, at ngayong nanloloko ang kabilang team, pakiramdam niya ay wala ng paraan para manalo sila. Si Nick, gayunpaman, ay may isang plano, na ibinabahagi niya sa iba pang mga miyembro ng grupo, na nakadarama ng kaunti pang pag-asa dahil mayroon silang isang epektibong paraan ng paghuli sa salarin. Ngayon, sa susunod na araw, sina Nick at Leon ay nakatayo sa ring habang sina Karen at Claudia ay nakaupo sa tapat ng isa't isa, handang lulutasin ang mga tanong na ibabato sa kanila. Nagsisimula ang labanan habang inihahatid ng matandang babae ang mga tanong sa kanila, habang sina Nick at Leon ay nagsimulang subukan ang isa't isa sa pamamagitan ng paghagis ng ilang mga light jab sa isa't isa na halos hindi kumonekta. Tinitingnan ni Karen ang mga tanong at napagtanto na nasubukan na niya ang mga tanong na ito noon, at masaya niyang sinimulan ang paglutas ng mga ito, habang sinimulang sabihin sa kanya ni Claudia na walang paraan na magagawa niya ang anumang bagay laban sa kanya. Buti na lang at nasolve na ni Karen ang mga tanong bago si Claudia sa first round, pero 80 questions lang pala ang nakuha niya habang tama naman si Claudia sa 98 questions. Kaya natalo si Karen sa round na ito, at si Leon ay nakakuha ng libreng hit kay Nick. Sinuntok niya ito ng diretso sa bituka, na nagpapalabas ng hangin mula sa kanya. Nag-aalala si Karen dahil naniniwala siyang siya ang dahilan kung bakit tinatamaan si Nick. Magsisimula ang susunod na round, at isang question sheet ang ihahatid sa kanila, at magsisimula ang laban habang sinusubukang itulak ni Nick si Leon upang subukang pag-orange siya, ngunit matalino ang tigre at patuloy na umaatres at umiiwas. Natapos muli ang round kung saan natalo si Karen kay Claudia, na nagresulta sa panibagong suntok sa mukha ni Nick. Si Karen ay labis na natakot at humingi ng tawad kay Nick habang siya ay nagsisimulang dumudugo, at sinabi sa kanya na siya ay naniniwala sa kanya at lubos na sigurado na siya ang magpapanalo sa kanila sa susunod na round. Nagbibigay ito kay Karen ng kinakailangang tulong habang sinisimulan niyang muling lutasin ang matematika. Mabilis na sinimulan ni Tiara ang pag-scan sa buong crowd, sinusubukang alamin kung sino ang tumutulong sa kanila na manloko para lang mapagtanto na walang gumagamit ng anumang uri ng magic crystal sa ngayon.
Dahil dito, napagtanto niya na iniisip ng ibang team na madali nilang matatalo si Karen ng hindi manloloko, at iyon ang dahilan kung bakit hindi nila ito sinusubukan. Kung mangyayari ito, masisira ang plano ni Nick, kaya sinimulan nilang isagawa ang bahagi ng pangalawang plano habang sinusubukan ni Nick na bumili ng oras. Binibigyang pansin ni Tiara ang kanyang sarili at sinabi sa lahat na masyadong matagal matapos ang mga laban, at dapat nilang lutasin ang lahat ng mga problema ng sabay-sabay upang matapos ang laban sa isang round lamang, at ang matatalo ay mabilis na makukuha ang nararapat na parusa. Ito ay nakakagulat sa lahat, ngunit ang publiko, na naiinip na sa takbo ng labanan, ay masigasig na sumang-ayon, at lahat ng mga tanong ay ibinibigay sa parehong mga manlalaro ng sabay-sabay. Alam ni Tiara na ito ay isang sugal dahil hindi niya alam kung paano lulutasin ni Karen ang mga tanong na ito. Gayunpaman, alam ni Karen ang mga tanong at sinimulan niyang punan ang sheet na nakakatakot kay Claudia. Kahit na alam niyang kaya niyang gawin ang lahat ng tanong sa kanyang sarili, nagsimula siyang magduda sa kanyang bilis at gumawa ng paraan sa pagdaraya, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang magic crystal para makipag-usap sa isang nerd na nagtatago sa isang clock tower na may calculator. Sinimulan niyang sabihin sa kanya ang mga tanong, at agad niyang sinimulan na sabihin sa kanya ang lahat ng mga sagot. Iniskan muli ni Tiara ang buong lugar, at sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay namataan na niya ang nerd sa malayo. Umalis siya sa arena kasama sina Kusoma at Zeno, at pumunta sa watchtower para hulihin ang nerd magician. Tila napansin ni Leon na may nangyari at sinusubukang bigyan ng babala si Claudia, ngunit hindi niya magawa dahil patuloy siyang itinulak ni Nick sa pamamagitan ng paggamit ng isang grupo ng mga pag-atake. Samantala, narating ni Tiara at ng iba pa ang tore at nahuli ang nerd, na nagre-resulta sa pagkadismaya at pagkawala ng cool ni Claudia. Biglang pumasok si Tiara sa arena kasama ang nakatali na nerd, na nakangiti lang habang pinapakita sa kanila ni Tiara ang isang magic crystal. Agad na napagtanto ng matandang babae kung ano ang nangyayari at nadiskwalipika ang pangkat ng tigre, na tinawag ang mga gwardya upang kunin sila. Pagkatapos ay pumunta si Nick at ang party sa tavern para maghapunan, at ipagdiwang ang kanilang tagumpay noong gabing iyon. Dahil nakakuha din sila ng dagdag na pera, nagpasya si Tiara na pumunta sa isang kasino. Samantala, narinig ni Kusoma ang tungkol sa espesyal na ice cream na ibinebenta lamang sa partikular na kasino, kaya napilitan si Nick na samahan siya. Pumasok sila sa kasino, at pumili si Kusoma para kunin ang kanyang ice cream habang si Tiara ay nakaupo sa isang mesa, nagsimulang sumugal kasama ang apat na iba pang kalahok. Nagsimula siyang manalo ng malaking halaga ng pera, habang si Kusoma ay nadismaya dahil ang ice cream ay ubos na bago niya ito masubukan, at sinabi niya kay Nick na mas gugustuhin niyang umalis ngayon. Ngunit sinabi sa kanya ni Nick na panoorin kung paano nagsusugal ang mga tao ng kaunti. Samantala, si Tiara ay nililigawan ng isang hamak na lalaki na gumagastos ng pera para sa isang mayamang asol na buhok na babae sa likod niya. Biglang, nagkaroon ng malaking kaguluhan, at ang mga tao ay nagsimulang tumakbo dito at doon habang ang isang higanteng halimaw ng tigre ay lumitaw sa loob ng kasino, at nagsimulang gumawa ng kaguluhan sa lahat ng dako. Inaatake niya ang lahat ng mga gwardya at napunta kay Tiara, tinanong siya kung nasaan si Nick. Bigla niyang napagtanto na ang malaking halimaw na ito ay si Leon, na nakaaway nila noong isang araw. Ito ay lumabas na pagkatapos mahuli, si Leon ay napuspos ng kanyang galit kay Nick at nauwi sa paggamit ng isang espesyal na espada na katulad ng kay Kusoma at nakatakas sa bilangguan. Ang espada ay nag-evolve sa kanya bilang isang halimaw, at sinimulan niyang sundin ang amoy ni Nick na nakarating sa kasino. Sinabi niya kay Tiara na ibunyag ang lokasyon ni Nick, ngunit tumugon siya na hindi niya alam kung nasaan siya. Kahit na binyantaan siya nito, sinimulan lang niya ang magpausok, na nagdulot ng pagkalito sa tigre. Bigla, ginamit niya ang lighter na nilagyan ng magic para palayasin ang halimaw, at nagsimulang tumakbo kasama ang babaeng may asol na buhok na nakakapit din sa kanya. Mabilis na tumayo ang lalaking tigre at binato sila ng isang bangko, na humaharang sa kanilang dinadaanan at nagpapalipad sa kanila. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanila, at si Tiara ay nagsasabi sa lalaki na kasama ng may asol na buhok na babae na kunin siya. Lumapit ang halimaw sa kanya at hinawakan ang kanyang espada, handang tapusin siya, ngunit dumating si Nick sa tamang oras at hineranggan ang kanyang pag-atake gamit ang sarili niyang lakas na espada. Lalong nagalit ang tigre nang makita siya, at sinimulan siyang isumpa siya bago siya kumuha ng mas madidilim na kapangyarihan mula sa kanyang espada at naging mas malaking halimaw.
Sinubukan ng halimaw na suntukin si Nick, ngunit matikas siyang umiwas bago sabihin sa kanya ni Tiara na sumanib sa kanya upang matudukan na nila ito. Umatras sila at ginamit ang kapangyarihan ni Kusoma para sumanib sa isang magandang babaeng kabalyero, na may kamanghamanghang sandata at kakayahang lumipad. Gumagamit si Tiara ng kakayahan ng bowl ang yelo, ngunit si Leon ay naging rogue at sinira ang ice wall bago magwala sa loob ng kasino, sinira ang lahat ng dinadaanan nito at itinapon ang mga tao sa paligid. Gumagamit si Tiara ng Ice Prism Shield na kumukuha sa kanya sa loob at sinimulang tuhugan siya ng mga icicle, ngunit nakatakas din siya mula sa shield. Sa wakas, siya ay pinapahinga kapag ginamit ni Tiara ang mga card ng kasino na may anti-magic property, kaya tinatakan nila ang epekto ng espesyal na espada ni Leon. Naging normal muli ang malaking tigre at nakatulog pagkatapos mawalan ng kapangyarihan, at sinliyuhan ni Tiara ang espada sa isang kulungan ng yelo upang hindi na ito magamit muli. Si Leon ay dinala muli sa kulungan, kung saan binisita siya ni Nick makalipas ang ilang araw, at pareho silang nagkaayos sa isa't isa at nakalimutan ang kanilang awayan, bago sinabihan siya ni Nick na lumabas sa kulungan sa lalong madaling panahon upang maaari silang lumabas para uminom. Di nagtagal pagkatapos nito, tumatakbo si Nick bilang bahagi ng kanyang schedule ng pagsasanay sa umaga nang marinig niya ang isang boses na nagsasabi sa kanya na gawin ang kanyang makakaya. Nagulat siya dahil ang boses ay parang si Agatha, ang kanyang figure idol, at binaliwala ito, na iniisip na nag-i-imagine lang siya ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, sa katunayan ay ang totoong Agatha ang tumatakbo sa likuran niya at nagpapalakas ng loob sa kanya. Sinabi ni Agatha na siya ay nabubuhay sa puso ng kanyang pinakadeboto na mga tagasunod, at sa wakas ay naabot na ni Nick ang antas na iyon. Sinabi niya sa kanya na magpahinga ngayon dahil tiyak na pagod na siya, at nagpa siya si Nick na sumunod. Ngunit nang lumingon siya at nakita si Agatha doon, nabigla siya. Nang maglaon, umupo sila sa tabi ng bangko kung saan sinusuri ni Agatha ang pag-unlad ni Nick, at napagtanto na sa wakas ay may layunin na siya at hindi na katulad ng ligaw na aso na una niyang nakilala. Sinasabi ni Agatha na siya ay talagang masaya para sa kanya, ngunit pagkatapos ay patuloy na nagagambale. Kinompose ni Agatha ang kanyang iniisip at pagkatapos ay sinabi kay Nick na noong araw na ibinigay niya sa kanya ang tiket, nalilito siya kung tama ba ang ginawa niya. Kahit na nagpakita siya sa kanyang palabas, hindi niya malampasan ang kalituhan na iyon. Nag-aalala siya na sa pamamagitan ng pagbibigay kay Nick ng tiket, maaaring ginawa niya itong isang desperadong tagahanga na si Sirius sa kanyang buhay sa pagsisikap na bilhin ang kanyang merchandise. Sa tuwing makikita niya ito sa mga stand, mas lumalalim ang guilt na iyon, kaya naman masaya siya ngayon kapag nakikita siyang namumuhay ng maayos. Matapos marinig ang lahat ng ito, sinabi ni Nick kay Agatha na kung hindi siya naging isang idol fan, ang kanyang buhay ay lubhang naiiba, at sinasabi niya na siya ay nagpapasalamat na si Agatha ay hinayla siya palabas sa kadiliman at siya ay isang tunay na idolo dahil doon. Sumagot si Agatha na ang sagot nito ay nakapagpasaya sa kanya, ngunit siya ay malungkot pa rin tungkol sa isang bagay. Alam ni Nick na may bumabagabag sa kanyang paboritong idolo dahil bigla niyang kinansela ang lahat ng kanyang mga palabas at pagpapakita sa publiko. May malalim na kwento tungkol sa kanyang kalagayan ngayon. Bella ang actual name ni Agatha, at minsan siyang singer sa restaurant ng boyfriend niya na walang napuntahan. Kaya naman wala man lang nakarinig sa kanta niya, at hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya sa buhay niya. Isang gabi, pinalakpakan ng isang mayamang vocal na lalaki ang kanyang kanta at nagsimulang magbigay sa kanya ng hindi hinihinging payo. Sinabi sa kanya ng lalaki na siya ay isang producer, at tinanong siya kung gusto niyang maging isang idolo. Natigilan si Agatha sa pagsagot, at pagkatapos ay dumating doon ang kanyang nobyo na si Donito para kumprontahin ang vocal na lalaki. Sinubukan niyang kumilos ng mahigpit, ngunit nang marinig niya na ang mga idolo ay maaaring kumita ng malaki, mabilis siyang nagpalit ng mga koponan at ibinente si Agatha sa lalaki. Hindi siya sigurado tungkol dito, ngunit itinalaga ni Donito ang kanyang sarili bilang kanyang manager, at pagkatapos ay binigyan siya ng vocal na lalaki ng tiket para sa isang idol concert para malaman pa nila ito. Nang mag-concert si Agatha, nahihiya siyang makipag-eye contact sa ibang mga babae na ini-scout din, pero pagdating pa lang ng mga idolo sa stage at nagsimulang mag-perform, nabihag si Agatha. Puno ng kasakiman ang kanyang puso sa sandaling iyon, at gusto rin niyang maging katulad ng mga idolo. Nais niyang pakinggan at tangkilikin ng mga tao ang kanyang mga kanta, at sa gayon ay pinili niyang maging isang idolo.
Ang iba pang mga babae ay pareho, at lahat sila ay nagpatibay ng mga pangalan ng entablado habang nagsasanay sila upang maging isang idol group. Habang si Agatha ay nakatagpo ng tagumpay at kaligayahan sa kanyang bagong trabaho, ang kanyang relasyon kay Donito ay lumala. Nagsimula siyang humingi sa kanya ng pera dahil masama ang takbo ng kanyang restaurant, at hindi siya nito kayang tanggihan. Di nagtagal ay nalaman niya na ang pera na hiniram niya mula sa kanya ay pinangsusugal niya, at nagdulot iyon ng matinding problema sa kanya. Ang pagbabagong ito ng kanyang ugali ang nagtulak kay Agatha na isipin kung paano nagsimula ang kanilang paglalakbay. Nais lang ni Donito na magsimula ng isang restaurant kung saan ang lahat ay makakain ng mapayapa, at palaging may entablado para kay Agatha na kumanta at aliwin ang mga bisita. Tiningnan niya ng matagal ang restaurant, iniisip kung paano nagbago ang mga oras, at sa araw ding iyon ay nahanap niya si Nick. Nakita niyang nakipaghiwalay sa kanya ang dati nitong kasintahan at naawa siya sa lalaki. Maya-maya ay umulan, at habang pauwi na si Nick, sinundan siya ni Agatha. Nilapitan niya ito sa fountain at nagsimula ng isang casual na pag-uusap na nagpabago sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, sinabi ni Donito kay Agatha na isasama niya siya sa casino para makita niya mismo na nanalo siya ng malaki. For some reason, parang break up na ang mga salitang iyon kay Agatha, pero sinundan pa rin niya si Donito. Iyon ang araw na nakilala niya si Tiara sa casino at naramdaman niya na siya ang diyosa ng pagsusugal. Nakita ni Agatha si Tiara na bihasang manlalaro at nanalo sa lahat, ngunit pakiramdam niya ay palaging nasa kanya ang titig nito. Napagtanto niya na ayaw ni Tiara na sirain ng iba kundi ang kanyang sarili, kaya nang kunin niya ang lahat ng kanyang pera, binigyan niya ito ng isang ngiti at pagkatapos ay nawala sa buga ng usok. Pagkatapos noon, nakita ni Agatha ang pinagsamang bersyon ni Nick at Tiara, ngunit doon lang niya nakilala si Tiara. Nakita niya ang kanyang pagkatalo sa napakalaking tigre gamit ang kanyang magic sword, at naiwan sa pagkamangha. Napahanga si Agatha sa magandang paladin na inisip niya na siya ang inspirasyon niya. Kinabukasan, inasikaso ng vocal na producer ang lahat ng utang ni Donito at sinabihan siyang mag-focus sa pagluluto ng walang anumang distraction. Gayunpaman, sinabihan din siya nitong tuluyan ng wakasan ang relasyon nila ng kanilang idolo, at hindi ito mungkahi. Sinubukan ni Donito na magmakaawa sa kanya na pag-isipang muli ang mga bagay-bagay, ngunit sinabi sa kanya ni Agatha na ang pangarap niyang magbukas ng restaurant ay inosente at masaya. Sinabi niya na gusto niyang maging bahagi ng pangarap na iyon, at handa pa siyang tumigil sa pagiging idolo para lang doon. Gayunpaman, tumigil siya sa pag-aalaga sa kanya matapos mabulag ng malaking pera. Sinabi sa kanya ni Agatha na baka lalo lang lumala ang buhay at pagkatao niya kapag mas matagal siyang malapit dito, at dapat silang maghiwalay. Natawa na lang si Donito habang tinatanggap niya ang kanyang kapalaran at ang paghihiwalay. Gayunpaman, sinabi niya kay Agatha na hindi siya kawalan, at nanumpa na isang araw ay ipapakita niya ito sa pamamagitan ng pagiging mas matagumpay kaysa sa kanya. Nagsimulang maglakad palayo si Donito, at nilapitan siya ni Agatha sa huling pagkakataon para ibigay sa kanya ang queen card na kinuha niya noong araw na nakita niya si Tiara. Ibinigay niya ito kay Donito, sinabing paprotektahan siya ng magandang diyosa ng pagsusugal. Inagaw niya ito mula sa mga kamay niya habang tinatawag ang ideyang kalokohan at saka lumabas ng silid, nagpaalam. Iyon ang katapusan ng kanilang kwento ng breakup, at nakita ni Agatha si Donito na nagtatrabaho mula sa ibaba. Ngunit nagpasya silang dalawa na huwag makipag-ugnayan sa isa't isa. Fast forward to the present, at nagbalik si Agatha na may dalang solo show. Si Nick ay kabilang sa madla, tulad ng inaasahan, at hindi nagtagal ay dumating si Agatha sa entablado. Humihingi siya ng paumanhin sa kanyang mga tagahanga para sa biglaang pahinga at sinabi sa kanila na noong break niya, nakipagkita siya sa isang diyosa. Pinag-uusapan ni Agatha ang tungkol sa insidente sa kasino kung saan tinalo ng isang magandang babaeng kabalyero ang halimaw ng tigre, at nabigla si Nick nang malaman na naroon siya noong araw na iyon. Sinabi ni Agatha na ang maganda at maalamat na paladin ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at inspirasyon, at sumulat siya ng isang bagong kanta na iniisip siya. Nagsisimula siyang magtanghal ng kanta kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan na gumaganap ng mga sumusuportang tungkulin. Si Agatha ay nanumpa sa maalamat na paladin na siya ay magiging isang tunay na idolo, na magdadala ng pag-asa sa buhay ng kanyang mga tagahanga. Kinabukasan, habang umiinom si Nick pagkatapos mag-ehersisyo sa parke, bigla niyang narinig ang boses ni Agatha.
Siya ay nagpapanggap na ang kanyang panloob na boses, at patuloy na nakikipagkulitan sa kanya habang nagtatago sa likod ng isang palumpong. Biglang tinanong siya ni Nick kung ayos lang siya ngayon dahil medyo masama ang tingin niya sa huling pagkikita nila. Sagot ni Agatha, syempre, nalulungkot siya minsan dahil tao rin siya. Ikinuwento niya kung paanong ang mga tao ay laging napapalibutan ng mga alalahanin, kapag bigla niyang nakita ang isang ligaw na tuta sa kanyang harapan. Nagsenyas siya na lumapit ito sa kanya, at sinimulang paglaruan ito. Biglang tumugon si Nick sa kanyang pahayag at sinabing sa tuwing malulutas ng mga tao ang isang bagay na bumabagabag sa kanila, sumusulong sila, at iyon ang pinakamahusay na magagawa ng sinuman. Pagkalipas ng ilang araw, nagbibiro si Kasoma tungkol sa isang artikulo sa isang magazine na nag-uusap tungkol sa misteryosong Stepangman. Excited niyang ikinuwento sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa Stepangman, na sinasabing isang tulisan na may malamultong kapangyarihan na walang makakapidol. Sinabi ni Karen na dapat nilang talunin ang isang masamang tulisan, ngunit sinabi sa kanya ni Nick na huwag mag-abala dito dahil ang Stepangman ay isang alamat lamang sa lungsod. Nagalit si Kasoma dito at nagmamadali siyang ipakita kay Nick ang mga testimonya ng saksi, ngunit kinontra siya ni Nick at hiniling sa kanya na huwag maniwala sa lahat ng nababsasa niya sa isang third-rate na gossip magazine. Sa kabila nito, patuloy na nagsasabi si Kasoma tungkol sa Stepangman, at narinig ito ng isang nerd na may berdeng buhok habang siya ay dumadaan. Inilagay niya ang kanyang card sa bintana habang ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Olive, isa sa mga punong manunulat ng magazine na hawak ni Kasoma. Sinabi ni Kasoma sa kanya na siya ay isang mahusay na tagahanga ng kanyang trabaho, at pagkatapos ay sinimulan ni Olive na sabihin sa lahat na hindi lamang siya isang manunulat ngunit isang adventurer din. Tumalon-talon siya at gumawa ng ilang malabo na gymnastiko na galaw para ipakita kung gaano siya kakol. Siya ay natitasid at nabangga si Karen, at pagkatapos ay tumungo sa kanyang daan. Kalaunan ng gabing iyon, habang si Zeno ay babalik mula sa kanyang karaniwang pagbisita sa distrito ng kasiyahan, nakita niya ang isang babae na nauuna sa kanya sa madilim na mga lansangan. Biglang, nahila siya sa mga dingding ng kalye at nawala si Zeno sa kalahati ng kanyang hangover. Sa kabilang banda, isinama ni Nick si Kasoma sa isang live idol concert. Pauwi na sila, nag-uusap tungkol sa kung gaano kastig si Agatha nang biglang naramdaman ni Kasoma na nasa panganib si Zeno. Nagmamadali silang pumunta sa kanyang kinalalagyan, at nakakita ng hindi nakikitang multo na sinusubukan siyang saktan. Nagulat si Nick dahil napagtanto niya na ang kwento tungkol sa Stepangman ay totoo. Gayunpaman, mukhang napansin ni Kasoma ang trick sa likod ng kanyang invisibility. Binato niya ng espada ang Stepangman, ngunit tumalbog lang ito palayo. Nagulat ang Stepangman nang makita nila siya. Nilikha ni Kasoma ang kanyang mga shadow clone para umatake, ngunit ang Stepangman ay tumalon palayo at inatake siya ng isang steel chain, sinisira ang mga clone at tumakas. Sinumpa siya ni Kasoma, at pagkatapos ay pumunta sila kay Zeno, na nakahawak sa babae na sinusubukang dukotan ng Stepangman. Dinala nila siya sa paboritong establishmento ni Zeno kung saan inaalagaan ng boss lady ang babae na ang pangalan ay Rina. Tinanong nila siya kung alam niya ang anumang bagay tungkol sa insidente, at sinabi niya na ang Stepangman ay may personal na paghihiganti laban sa kanya. Iniisip ni Rina na walang maniniwala sa kanya dahil lang sa bata siya, ngunit tiniyak ni Nick na maniniwala sila. Ibinunyag ni Rina na ang kanyang ina ay laging umaalis ng bahay sa gabi upang labanan ang Stepangman, ngunit ngayon siya ay nawala at na-admit sa ospital. Sinabi niya na alam ng kanyang ina na dinadala ng Stepangman ang mga bata, ngunit walang naniwala sa kanya. Sinabi ni Zeno na naniniwala sila sa kwento ni Rina, dahil nakita nila ng kanilang mga mata ang misteryosong tulisan. Pinuri pa ni Zeno ang matapang na gawa ng ina ni Rina, na sinubukang labanan ang Stepangman ng mag-isa. Ang kanyang mga salita ay nagpakilos kay Rina at siya ay bumangon na may determinasyon, at humiling na tanggapin siya ni Zeno bilang isang alagad. Sinabi ni Rina na ang kanyang katapangan noong sinubukan niyang iligtas siya kanina ay nagpakilos sa kanya at tumungo sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Nick. Ibubunyag na niya ang backstory ni Zeno kung paano siya pinagtaksilan ng isang babaeng gustong mapalapit sa kanya noon, pero pinigilan siya ni Zeno. Sinabi niya kay Rina na siya ay 15 taong gulang pa para maging alagad niya. Tinanong siya ni Rina kung paano siya dapat magsanay hanggang noon, at sinabi sa kanya ni Zeno na magpahinga ng mabuti dito at bumalik sa bahay sa susunod na umaga para magsimula.
Sinabi rin ni Zeno sa kanya na huwag na ulit gagawa ng anumang mapanganib, at malugod siyang pumayag. Pupunta na naman siya patungo kay Zeno, ngunit pinigilan siya ni Nick at ng amo na babae. Biglang napabuntong hininga si Kasoma dahil ang stepangman na kinasasabakan niya ay naging murang tulisan. Determinado siyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at lubusang sirain siya dahil sa pagtataksil sa kanyang mga inaasahan. Kasunod ng mga kagustuhan ni Kasoma, ang buong koponan ay pupunta sa isang Wild West-style bounty hunter guild. Lumapit sila sa receptionist at humingi ng impormasyon tungkol sa stepangman, at siya ay masyadong abala sa pagpipinta ng kanyang mga kuko upang bigyang pansin ang mga ito. Nakita lang niya si Nick noon, at sinabi niya sa kanya na hindi sila namimigay ng impormasyon tungkol sa mga bounty na may mataas na ranggo sa mga adventurer na walang nagawa. Gayunpaman, pinilipat ni Tiara at ng iba pa ang kanyang mga salita na nangangahulugan na ang stepangman ay may mataas na bounty sa kanyang ulo, at ang receptionist ay napipilitang magbahagi ng impormasyon. Ibinigay niya sa kanila ang wanted na poster ng isang lalaking tinatawag na Hardy, na may mid-level na bounty sa kanyang ulo. Para sa kanilang unang gawain, malakas niyang sinabi na ang team survivors ay dapat na walang problema sa pakikitungo sa isang lalaking tulad nito, at ang kanyang mga salita ay nakakakuha ng atensyon ng lahat. Alam ng lahat ang pangalan ng mga survivors, ngunit may mga taong naiinggit, lalo na ang isang lalaking maitim ang balat na may ponytail at eye patch. Sinabi niya na ang bounty hunting ay hindi trabaho ng mga baguhan na tulad nila, ngunit hindi hahayaan ni Tiara ang sino man na kutsain sila. Ipinahayag niya na mahahanap nila ang lalaking Hardy at dadalhin siya rito, at si Mr. Ponytail ay tumaya na hindi nila magagawa iyon. Hindi niya dapat ginamit ang salitang taya dahil nang marinig iyon, inilagay ni Tiara ang isang malaking supot ng mga barya sa mesa bilang kanyang taya. Hiniling niya sa Ponytail man na itugma ito, at siya ay kinakabahan. Sinabi ni Tiara sa lahat ng mga tao sa guild na kumita ng pera para tumaya sa pagkakataong ito, at ang buong guild ay naging isang malaking pagdiriwang ng pagsusugal kung saan itinaya ng mga tao ang kanilang rente na pera para sa kanilang ipon sa buhay sa maliit na hamon na ito. Di nagtagal, narating ni Nick at ng koponan ang pinakamasamang bahagi ng mga slum kung saan kahit ang mga kabalyero ay hindi nang ahas na pumunta. Dumating ang pinuno ng mga slum upang batiin sila, at itinanong ang layunin ng kanilang pagbisita. Sinabi sa kanya ni Nick na narito sila para sa isang bounty hunt at nag-aalok ng pera para makabili ng impormasyon. Tumanggi ang matanda na sabihin sa kanya ang anumang bagay tungkol sa kanyang target, ngunit nais malaman ni Nick kung may kakaibang nangyayari sa lugar na ito kamakailan. Ang pinuno ng slum ay nagbibiro tungkol sa pagsilang ng ilang tuta at ilang hindi nauugnay na bagay, kaya nagpa siya ang koponan na hanapin ang kanilang target ng mag-isa. Gayunpaman, sa kanilang pag-alis, ang pinuno ng slum ay nagbibigay sa kanila ng isang payo. Hinihiling niya sa kanila na umiwas sa taong tinatawag na Nelson kapag siya ay nagtatrabaho. Wala siyang masyadong sinasabi tungkol kay Nelson, ngunit iginiit niya na siya ay isang taong mahalaga. Lumipat sila ng mas malalim sa slum, at ang mabahong amoy ay nagsisimulang bumabagabag kay Karen. Di nagtagal, nakaharap nila ang ilang mga tulisan na sinusubukang mangikil ng isang tol mula sa kanila, ngunit sina Karen at Kasoma ay mabilis na kumilos sa kanila, habang si Nick ay hinawakan ang kanilang pinuno at nagtanong sa kanya tungkol kay Hardy. Sinabi sa kanya ng tulisan ang lokasyon, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na magbayad man lang para sa impormasyon. Hindi lang siya pinapansin ng lahat pero medyo naging touchy-feely si Zeno sa lalaki, na sinasabing malapit na siyang masawi. Sinubukan niyang i-diagnose siya at itinanong kung ano ang mali sa kanyang katawan, at pagkatapos ng kaunting pagpupumiglas, sinabi ng tulisan na matagal na siyang hindi makatulog. Nagtantrum siya na ang mga estranghero na tulad nila ay walang karapatang manghimasok sa kanyang buhay kapag wala silang naiintindihan tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ni Karen na naiintindihan nila ito. Pagkatapos ay inabot ni Zeno ang isang lagayan ng gamot na magpapakalma sa kanya, at sinabing ito ang kabayaran para sa kanyang impormasyon. Upang pasalamatan si Zeno para sa gamot, binalaan din siya ng tulisan na si Hardy ay isang matulin na mananakbo, at siya ay tatakas kapag nakita niyang paparating sila. Hindi nagtagal ay pumasok na sila sa lugar kung saan naroon si Hardy, at masama ang pakiramdam ni Zeno sa mga taong kailangang manirahan sa masasamang lugar na ito. Nakita ni Kasoma si Hardy, na nakikipag-aksyon sa kanyang kasintahan. Binuksan ni Nick ang pinto, nagulat si Hardy at ang kanyang kasintahan.
Habang idineklara ni Nick na narito sila para kolektahin ang kanyang bounty, tumakas ang babae, at sinubukan ni Hardy na panatilihing magambala ang lahat habang sinusubukang tumakas sa bintana. Sa kasamaang palad para sa kanya, naroon na si Kasoma upang putulin ang kanyang pagtakas. Si Hardy ay itinali at inilabas, ngunit sa sandaling iyon, isang pari ang dumating doon at pinahinto si Nick at ang kanyang grupo. Tinanong niya sila kung saan nila dadalhin ang kanyang pasyente, at tinawag ni Hardy ang lalaking Dr. Nelson. Sinisikap ng mabagsik na pari na bigyan ng babala ang mga adventurer na walang sino man ang may karapatang manggulo sa kanyang mga pasyente, ngunit sinabi sa kanya ni Nick na narito sila upang kolektahin ang bounty sa ulo ni Hardy, na nakagawa ng halos lahat ng krimen maliban sa pagpaslang. Ngayon tinawag ni Nelson si Hardy na isang walang isip para sa pag-aaksaya ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng pagpapakasese sa kasalanan at sinabi na maaari lamang niyang pagalingin ang mga sakit at hindi pagkakasala. Sinabi niya kay Nick na hindi niya ito pipigilan na kunin si Hardy. Idinagdag niya na si Hardy ay may malubhang sakit na tinatawag na Yellow Demon Disease, at gusto lang niya itong gamutin sa huling pagkakataon bago siya madala. Sinabi ni Nick sa matanda na ang kanyang pasyente ay maaaring mapaslang at ang kanyang paggamot ay maaaring masira, ngunit sinabi sa kanya ni Zeno na siya ay mali. Pinag-uusapan niya kung paano dapat subukan ng mga pari na iligtas ang sinumang makakaya nila, at pagkatapos ay tinanong siya ni Nelson kung siya ay pari rin. Itinama siya ni Zeno, sinabing pareho silang dating pari. Pagkatapos ay itinanong niya kay Nelson ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong lugar dahil ang isang pari na maaaring gumamot sa Yellow Demon Disease ay dapat na napakahusay. Hindi siya binibigyan ng malinaw na sagot ng lalaki. Biglang tinanong ni Kasoma ang bokal na pari kung narinig niya ang tungkol sa Stepangman, na kumukuha ng mga tao sa gabi, at sumagot siya na wala. Tinatawanan ito ni Hardy, na sinasabi na ang lugar na ito ay puno ng mga tulisan, kaya sino ang nagmamalasakit sa isang tao lamang. Gayunpaman, habang sinasabi sa kanya ni Nelson na maging kooperatiba, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang reporter na madalas pumupunta rito at nagbibigay ng candy sa mga bata para kausapin siya. Pagkatapos noon, dinala ni Nick at ng kanyang team si Hardy sa Bounty Hunter Guild, at humanga ang receptionist na natagpuan nila siya sa loob lamang ng isang araw. Pagkatapos ay pumunta si Tiara kay Mr. Ponytail, at kinuha ang lahat ng perang naipon mula sa mga taya. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na ang ilan sa mga ito ay pag-aari din ng mga taong tumataya sa kanya, ngunit hindi siya pinansin nito at dumiretso ito sa receptionist. Sinabi ni Tiara sa receptionist na bumili ng mas maraming alak hanggat kaya niya gamit ang perang ito, at ilibre iyon sa buong guild. Lahat ay nagagalak at sumisigaw na si Tiara ay marunong mag-party, at maging si Mr. Ponytail ay napagtanto na siya ay natalo sa lahat ng larangan. Kinabukasan, binibigyan sila ng receptionist ng kanilang reward para sa pagkuha kay Hardy, kasama ang impormasyon tungkol sa Stepangman. Maraming malabo at walang katuturang detalye tungkol sa kanya, tulad ng kung paano niya inaayos ang mga kanal ng mga tao at sinasabi sa mga tao na magpuyat para matulog. Walang mapagkakatiwala ang impormasyon, at kahit ang receptionist ay nagsasabi sa kanila na maghanap ng mga totoong tao na mahuhuli, sa halip na mga haka-haka na multo. Sinabi sa kanya ni Nick na talagang hinahanap nila ang tulisan na nagpapanggap bilang Stepangman. Walang alam ang receptionist tungkol sa mga tulisan, pero may kilala siyang taong nagbibigay ng candy sa mga bata para kausapin sila, at nandito siya sa guild. Ito pala ay ang parehong manunulat na si Olive mula kanina, na nakikipag-usap kay Rina ngayon. Tinawanan ito ni Nick at Zeno, ngunit medyo curious si Kasoma. Sinabi niya na hindi niya makita ang mukha ng tulisan, ngunit magaan ang kanilang mga paa at gumamit ng mga tanikala. Sumagot si Karen na kanina nang mahulog si Olive sa kanya, sobrang bigat ng pakiramdam niya, at baka nakapulupot siya ng mga kadena. Habang tinatawanan ito ni Nick, mabilis niyang sinabihan sina Karen at Kasoma na harangan ang mga labasan dahil pinaghihinalaan niya si Olive ngayon. Nilapitan niya siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya pagkatapos magbigay ng candy sa mga bata. Nalilito si Olive, habang bumulong si Zeno sa boss lady at umalis. Tinanong ni Nick si Olive kung kailangan niyang maglakbay ng madalas bilang isang reporter, at pinatunayan niya ito. Tinanong siya ni Nick kung ang kanyang trabaho ay nagsasangkot ng pagtalon mula sa bubong patungo sa bubong, at siya ay kumikilos na walang kaalam-alam.
Pagkatapos ay direkta niyang tinanong siya kung nasaan siya dalang gabi ang nakakaraan, at si Olive ay kumilos na parang walang isip habang nagbibigay sa kanya ng ilang medyo hindi makutwiran na mga sagot. Ngunit nang tanongin ni Nick kung bakit niya kinukuha ang mga bata at kung ano ang tunay niyang pagkakakilanlan, napagtanto niyang napapalibutan siya. Bigla niyang sinipa ang mesa at hinati ito sa dalawa. Bago pa man makapag-react si Nick, si Olive ay nasa bubong, at sinira niya ang isang butas sa pamamagitan nito habang siya ay tumatakas, at ang 2 piraso ng mesa ay bumagsak ng perpekto sa kanilang lugar. Nang maglaon, tumambay ang lahat sa paboritong establishmento ni Zeno kung saan pinag-uusapan nila kung gaano katapat para sa kanila na malaman na si Olive ay ang stepmom mismo. Pinag-uusapan nila kung gaano siya kabilis, at ang kanyang mga galaw ay hindi katulad ng anumang nakita nila. Kakaibang name si Kasoma dahil nagsusulat si Olive ng mga artikulo tungkol sa kanyang sarili bilang stepmom, at hindi niya gusto kung paano niya sinusubukang maging masamang bersyon ng kanyang sarili sa panahong ito. Pagkatapos, sinabihan sila ng boss lady na may special guest sila ngayon. Isang matipunong mommy, na talagang ina ni Rina, ang pumasok sa silid, naglalakad sa tulong ng isang tungkod, at agad na tumakbo si Rina sa kanya. Kilala rin ni Nick ang babae, na ang pangalan ay Eva, dahil miyembro siya ng isang A-rank party sa loob ng maraming taon. Naging nostalgic si Eva habang nagkukwento si Nick tungkol sa kanyang mga araw ng pakikipagsapalaran, at pagkatapos ay sinabi na nakipagsapalaran pa siya kasama ang isang lalaking tinatawag na Frank, na iniidolo ni Karen. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Eva ang grupo sa pag-aalaga sa kanyang anak, at sinabi sa kanila na hindi siya gagawa ng anumang bagay na walang ingat sa ilalim ng kanyang bantay. Sumang-ayon ang lahat, at sinubukan ni Rina na umapela kay Zeno, tinawag siyang master. Nagulat si Eva sa narinig, ngunit matatag pa rin si Zeno sa kanyang mga salita. Malinaw niyang sinasabi kay Rina na sa tuwing nakikita niya ang mga batang babae na kasing edad niya, natatakot siya dahil noon, niloko siya ng isang babae. Ilang buwan siyang nakakulong dahil sa kanya. Pagkalabas niya sa kulungan, nagkaroon siya ng takot sa mga batang babae. Hindi niya makausap ang mga ito at kung minsan ay nahihirapan din siyang huminga, at medyo naghihirap pa rin siya dahil doon. Pinaalalahanan siya ni Rina na prinotektahan niya siya noong gabing iyon, at sinabi ni Zeno na kahit sinong matinong tao ay ganoon din ang gagawin sa sitwasyong iyon. Gayunpaman, ipinagtapat niya na noong nailigtas niya si Rina, nakaramdam siya ng pag-asa na malalampasan niya ang sumpang ito na matagal nang bumabagabag sa kanya. Kaya naman gusto niyang maghintay si Rina na maging 15 taon. Na-misinterpret ito ni Eva at sinabihan si Zeno na hindi niya hahayaang pakasalan siya ng kanyang anak. Lumapit si Rina para alisin ang kalituhan, at sinabi sa kanya na si Zeno lang ang kanyang master dahil mas magiging maingat siya sa pagpili ng boyfriend. Pinagtatawanan ng lahat ang katotohanang nireject si Zeno, at pagkatapos ng kaunting palakaibigang pagbibiro, natutunan ni Eva ang lahat. Muli niyang pinasalamatan ang lahat sa pagligtas sa kanyang anak, at pagkatapos ay sinabihan silang sumuko sa pangangaso sa stepmom. Sinabi niya sa kanila na ang stepmom, na malamang na ang babaeng reporter, ay masyadong makapangyarihan para sa kanila, at sumang-ayon si Nick. Sa kabila nito, hindi niya hahayaang mangdukot ito ng mga tao ayon sa gusto niya. Sinabi niya kay Eva na wala siyang karapatan na pigilan sila dahil maaari nilang i-target ang sino mang may bounty sa kanilang ulo. Alam din iyon ni Eva, at sa katunayan, siya ang nagsimula ng ideya ng isang bounty sa stepmom para akitin ang mga adventurer na labanan siya. Plano niya ngayon na sumuko sa pangangaso kay Olive, at naisip na dapat nilang ipaubaya ito sa mga kabalyero. Gayunpaman, yumuko si Nick sa kanyang harapan, hinihiling sa kanya na sabihin sa kanila kung paano sila magkakaroon ng sapat na lakas upang talunin ang stepmom. Pinainom muna ni Eva ang lahat ng gourmet mushroom soup na medyo masarap ngunit hindi maintindihan ni Nick ang layunin nito. Sinabi sa kanya ni Eva na gumamit siya ng mga magic shroom para sa sopas na ito na maglalabas ng kanilang nakatagong magic potential. Alam niya na ang pakikipaglaban ng stepmom ay mangangailangan ng maraming maliksi na paggalaw, kapwa sa pagtakbo at pag-atake. Kaya naman naniniwala siya na ang wastong paggamit ng kanilang mahika ang susi sa tagumpay. Sumagot si Nick na hindi siya kumpiyansa sa mahika, at sinabi ni Tiara na hindi siya makakapagbigay ng magic sa hanay ng pisikalan. Ganon din ang sinasabi ni Zeno sa kanya. Sinabi ni Karen na maaari niyang subukan ito, ngunit hindi siya magaling sa mga komplikadong bagay na nangangailangan ng lakas ng utak.
Tinutokso sila ni Eva, na nagsasabi na ang kanilang grupo ay mabilis na sumuko. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang magic lighter kay Karen, na hinihiling sa kanya na ay enchant ang keyword na burn, habang ipinapasa ang kanyang magic dito. Sinubukan ni Karen na gawin iyon, ngunit hindi siya makapag-concentrate at sumuko. Susunod, binigay ni Eva ang lighter kay Nick na hindi sigurado kung magagawa niya ito. Gayunpaman, nakagawa siya ng isang maliit na apoy sa kanyang unang pagsubok, at ang kanyang mga kaibigan ay humanga. Siya mismo ay nagulat ngunit sinabi na ang maliit na apoy na ito ay hindi makakatulong sa kanila na manalo laban sa Stepangman. Sinabi sa kanya ni Eva na sinusubukan lang niya ang kanyang magic potential, at hindi sinasabi sa kanya na gumamit ng fire magic. Pagkatapos ay nagpalabas siya ng malaking flare gamit ang lighter at sinabi kay Nick na kung marami siyang pagsasanay, magagawa rin niya ito. Maya-maya pa ay magsisimula na ang training. Naglalakad si Nick sa isang mahigpit na lubad, habang sinasabi sa kanya ni Eva na ang Stepangman ay gumagamit ng dalawang pangunahing pagpapahusay na spell light body at heavy body. Dahil malapit ng labanan si Nick, gusto niyang sanayin siya gamit ang isang banayad na katawan at hilingin sa kanya na tumalon ng 10 beses sa lubad. Iniisip ni Nick na magiging madali itong trabaho, kaya nagsimula siyang tumalon. Siya ay dumarating sa lubad sa bawat oras na walang anumang pagkakamali, at iniisip ng lahat na madali niyang magagawa ito. Gayunpaman, siya ay nadulas sa ika-9 na pagtalon at bumagsak sa sahig ng malakas. Di nagtagal, isang gabi, isang babae ang naglalakad pabalik sa kanyang bahay pagkatapos bumili ng tinapay, nang biglang dumating ang Stepangman at tinaboy siya. Sa kabutihang palad, dumating doon si Kasoma at sinipa ang Stepangman habang ligtas na nasalo ni Karen ang babae. Ang natitirang bahagi ng koponan ay pumapalibot sa Stepangman, at sinabi sa kanya na ang kanyang laro ay tapos na ngayon. Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Nick na dapat kumpirmahin kung si Olive ang nasa likod ng pagbabalat kayo ng Stepangman, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Sa halip, tumakas lang ang Stepangman. Naniniwala si Kasoma na dahil ang Stepangman ay gumagamit ng attack magic, movement magic, at illusion magic sa parehong oras, maaring siya ay napakatalino, or siya ay gumagamit ng isang uri ng magic tool. Sinabi sa kanila ni Tiara na may kilala silang isang eksperto sa mga tool sa Mahika, at kinabukasan, binisita ni Nick ang nakakulong na si Leon. Matapos siyang bigyan ng masarap na meat buns, tinanong ni Nick si Leon kung alam niya ang tungkol sa isang tool na makakatulong sa isang tao na itago ang kanilang presensya. Naging seryoso ang tigre sa pagdinig nito at tumugon na tiyak na pinag-uusapan niya ang hiyas ng Illusion King, na kadalasang kasama sa isa pang magic tool na gagamitin. Tinanong ni Nick kung paano niya ito masusugpo, at sinabi sa kanya ni Leon na para masira ang ilusyon, kailangan lang niyang kunin ang pangalan ng gumagamit nito. Gayunpaman, sinabi ni Nick ang pangalan ni Olive at hindi nasira ang ilusyon, ibig sabihin ay may ibang tao sa likod ng disguise. Kinabukasan, bumalik na si Nick sa kanyang pagsasanay, at sa pagkakataong ito ay matagumpay niyang nagawa ang isang front flip sa tightrope. Si Eva ay patuloy na nagtutulak sa kanya, at ito ay nagpapaalala kay Nick kung paano siya hindi nagsanay ng husto mula pa noong simula. Naalala niya kung paano siya tinuruan ng kanyang ama na si Argus kung paano gumamit ng talem, at higit sa lahat, sinabi niya sa kanya na ang pagiging isang mandirigma ay higit pa sa paggamit ng mga armas. Sa kasalukuyan, madaling tumalon si Nick mula sa isang linya ng tela patungo sa susunod, na nagpapakita ng kanyang liksi bago lumapag sa lupa. Dumating din doon ang mga kaibigan niya. Pagkatapos, nagulat si Zeno na umikot siya sa pakikipag-usap sa mga tao na ang mga bahay ay tumutulo at may sira ang mga bubong. Naiintindihan ni Nick na sa paggawa nito, malalaman nila ang mga regular na rutang tinatahak ng Stepangman dahil tumatalon siya mula sa isang bubong patungo sa isa pa. Tinitingnan niya ang rutang napuntahan nila, at dinadala sila nito pabalik sa mga slum. Tinanong nila ang pinuno ng slum kung mayroon siyang bagong impormasyon para sa kanila. Wala siyang masasabi sa kanila maliban sa pagkasawi ng 2 tuta. Idinagdag niya na ang isang nasawi na batang babae mula sa mga slum ay dinala kamakailan sa karaniwang libingan, ngunit walang nakakaalam tungkol sa kanya, at hindi niya matandaan ang kanyang mukha. Sa pagbabalik ng party mula sa mga slum, isang makapal na hamog ang pumapaligid sa kanila, at naramdaman ni Kasoma na may kaaway na sumusunod sa kanila. Binalaan niya ang kanyang mga kaibigan gamit ang telepathy, at pagkatapos ay biglang tumalon si Olive patungo sa kanila mula sa isang malapit na puno.
Sinimulan niyang salakayin si Nick gamit ang ilang kung fu moves, ngunit gumagamit si Nick ng light body magic at tumalon sa kanyang ulo upang maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Nang makita iyon, inakusahan siya ni Olive bilang ang Stepangman, at sinabi sa kanya ni Nick na siya ang isa. Muli niya itong inatake, at habang umiiwas si Nick, ang bakal na rehas sa likod niya ay nabasag ng malakas na atake ni Olive. Dumating si Kasoma upang sumali sa labanan kasama ang kanyang mga clones, ngunit nakakagulat na magagamit din ni Olive ang clone magic, at mabilis niyang inaalagaan ang mga clone ni Kasoma. Nagulat ang lahat, ngunit naisip ni Nick ang mga salita ni Leon at kumpiyansa siyang tinanong kung siya ba ang tunay na Olive. Nang marinig ito, si Olive ay nagsimulang kumilos na parang balisa. Sinabi niya na kahit na inakusahan siya ng pagiging Stepangman, hindi niya ito ipagtatanggol laban sa kanya. Si Nick ay naguguluhan ngayon, at iminumungkahi niya na pag-usapan nila ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Olive na siya ay isang Stepangman, ngunit hindi ang Stepangman na nangaagaw ng mga tao. Sinabi niya na noong araw, ang pangalang Stepangman ay ginagamit para sa bawat weirdo na tumatalon sa mga bubong, ngunit ngayon ay may nakikinabang doon. Sinabi ni Nick na kung sinabi niya ito sa kanila sa Bounty Hunter Guild, magiging mas madali ang mga bagay, ngunit wala siyang pakialam tungkol doon. Inayos ni Olive ang deformed relang na may malupit na lakas, at pagkatapos ay biglang tinanong siya ni Nick tungkol sa clone skill na ginamit niya. Sinubukan niyang magbanta na ilalantad si Kasoma na gumagamit ng sinaunang mahika, at sinabi niya na isusumbong din siya nito. Nagpa siya silang makipagkasundo at imungkahi na magtulungan para mahuli ang tunay na Stepangman. Pagkatapos nito, pumunta sila sa burial house kung saan nakalagak ang bangkay ng bata mula sa slum. Binuksan nila ang kabaong at walang nakitang kakaiba, ngunit hiniling ni Olive sa lahat na ilarawan ng detalyado ang mga tampok ng mukha ng batang babae. Walang sino man ang maaaring gawin iyon, at pagkatapos ay ipinaliwanag ni Olive na mayroong isang bagay na nakakasagabal sa kanilang mga pandama, at nagbibigay malay na kakayahan dito. Nagpa siya silang lumingon sa babae, at isang maliit na pulang batong pang-alahas ang nahulog mula sa kanyang katawan. Kinuha ito ni Zeno, at sinabi ni Olive na marahil ito ay isang fragment ng Illusion King's Jewel. Nagtataka ang lahat kung bakit may gustong itago ang pagkakakilanlan ng nasawi na babae. Dinurog ni Olive ang bato upang mabura ang mga epekto nito, at nalaman nilang ang batang babae ay may lumang marka ng paso sa kanyang braso at isang nunal sa ilalim ng kanyang leeg. Siniyasat ni Zeno ang kanyang mga mata upang makitang nagpapakita ito ng mga sintomas ng paggamot para sa Yellow Demon Disease. Nang maglaon, naghanap sila ng impormasyon tungkol sa batang babae at nalaman na siya ay anak ng isang panday, at nawala mahigit isang buwan na ang nakalilipas. Nagpa siya silang ibalik ang katawan ng batang babae sa kanyang mga magulang, at sinabi ni Zeno na maaari nilang ipaghiganti siya. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Nick kung nalaman niya ang pagkakakilanlan ng Stepangman, at kinumpirma niya ito ni Zeno na sinasabi na dapat nilang pigilan siya sa lahat ng mga paraan. Kinaumagahan, habang umiikot ang Stepangman sa paligid ng lungsod gamit ang kanyang mga tanikala, hinarang siya ni Nick sa himpapawid at sinipa siya pababa. Pareho silang lumapag sa bubong ng isang gusali, at sinabi ng Stepangman kay Nick na ang kanyang light body ay kulang pa sa pag-unlad, ngunit ang kanyang martial arts ay mahusay. Tinanong siya ni Nick kung bakit paulit-ulit niyang ginagawa ang mga krimen sa parehong pattern. Gusto niyang malaman kung ito ba ay sobrang kumpiyansa niya, or gusto lang niyang mahuli. Inatake siya ng Stepangman, ngunit madaling naiwasan ito ni Nick at pagkatapos ay sumugod sa unahan upang atakihin siya. Sumigaw siya na nalaman niya ang dahilan kung bakit dinudukot ng Stepangman ang mga tao, at kung bakit matatagpuan ang kanilang mga katawan sa mga slums. Patuloy silang nagpapalitan ng atake, at sinabi ng Stepangman na hindi pa naiisip ni Nick ang pinakamahalagang bagay. Sinabi sa kanya ni Nick na siya ay mali, at sinabi niya na palagi siyang nag-uusisa kung bakit ang isang bihasang manggagamot tulad ni Nelson ay magtatrabaho at maglalathala ng mga research paper mula sa mga slums. Nang sinabi niya ang pangalan na Nelson, ang ilusyon na mahika ay naalis, at lumabas na ang mukhang mabagsik na pari ay talagang ang Stepangman. Binati niya si Nick sa kanyang deduction, na tumugon na ang bangkay na natagpuan nila kanina ay may sakit na yellow demon. Nagtataka si Nick kung paanong ang isang sakit na mapanganib at nakakahawa gaya ng Yellow Demon Disease ay limitado sa mga slum, at hindi kumakalat sa pangunahing lungsod. Sinabi niya na dapat mayroong isang kadahilanan ng tao sa likod nito, at iyon lamang ang mga salitang sinabi sa kanya ni Zeno kanina.
Alam ni Nick na dinudukot ni Nelson ang mga tao para magkaroon ng mas maraming test subject para makagawa siya ng mabisang lunas para sa Yellow Demon Disease. Sinabi ni Nelson na wala na silang ibang pag-uusapan, at inatake siya ni Nick. Patuloy niyang hinaharangan ang kanyang mga pag-atake, ngunit pagkatapos ay tumalon ng mataas si Nick at tinamaan siya ng buong lakas na sipa. Hinaharangan ito ni Nelson habang binabalaan si Nick na hindi mananatili ang bubong laban sa ganitong uri ng presyon, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Nick. Nabasag ang bubong, at pareho silang nahulog sa gusali sa ibaba. Doon, nalaman ni Nelson na napapalibutan siya ng mga miyembro ng partido ni Nick, at maging ang ruta ng pagtakas sa bubong ay naputol. Nauna si Zeno at tinanong si Nelson kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Sumagot siya na ang kanyang anak na babae ay nasawi sa Yellow Demon Disease, at sinabi ni Zeno na nalaman niya iyon mula sa kanyang pananaliksik. Ikinuwento niya kung paano iniisip ng karamihan na ang sakit na Yellow Demon ay isang sipon lamang, ngunit isang araw ang anak na babae ni Nelson ay nahawaan sa dugo ng pasyente habang inaalagaan sila at binawian ng buhay. Nailabas ni Nelson ang kanyang galit nang marinig ito. Sinabi niya na ang kanyang anak na babae ay nais lamang tumulong sa mga tao, ngunit nagsimula silang kumalat ng masasamang tsismis tungkol sa kanyang pagiging isang maluwag na babae, na nakakuha ng sakit sa pamamagitan ng paggawa ng gawain sa mga pasyente. Kinukutya nila siya kahit pagkasawi niya, at galit na galit si Nelson. Kaya naman nagpasya siyang humanap ng lunas sa sakit para maipaghiganti ang kanyang anak. At wala siyang pakialam kung gaano karaming mga walang pangalang tao ang nasasawi sa proseso. Tinanong siya ni Zeno kung paano siya nagiging malupit at inspirational sa parehong oras. Ngayon ay sinabi sa kanya ni Nelson na ang bawat isa ay may higit sa isang panig sa kanilang personalidad, at alinman sa panig ay hindi mali. Nilapitan ni Zeno ang matandang pari, at sinabi sa kanya ang tungkol sa batang babae na natagpuan nila sa karaniwang libingan. Sinabi niya na nang ibigay niya ang kanyang katawan sa kanyang mga magulang at ipaliwanag ang dahilan ng kanyang pagkasawi, iniyakan siya ng lahat sa kanyang lokalidad. Sinabi ni Zeno na hindi siya basta-basta na walang pangalan na babae dahil kahit walang pakialam si Nelson sa kanya, may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Nagsimulang tumawa at umubo si Nelson. Sinabi kay Zeno na kahit napigilan siya dito, hindi magwawakas ang problema. Sumasang-ayon si Zeno, sinabi na sa kabila nito, maaari lamang itong tumagal ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Bumangon ang matandang pari, at biglang naramdaman ni Kasoma na may paparating at nagbabala sa lahat. Biglang, isang magic beam ang tumusok sa pinto at tumama mismo sa tiyan ni Nelson. Ang pinto ay sinipa, at isang lalaki sa demonic armor ang dumating doon, na nagsasabi kay Nelson na tapos na ang kanyang oras. Ngayon siya ay naglalakad sa loob, at tinanong ni Nelson ang lalaki kung bakit siya naririto. Sumagot ang nakabaluti na lalaki na mas gugustuhin niyang tulungan siya, ngunit marami na siyang sinabi, kaya narito siya upang patahimikan siya ng tuluyan. Sinubukan ni Zeno na pagalingin si Nelson, ngunit tinamaan siya ng armored na lalaki, na hinihiling sa kanya na iligtas ang kanyang magic dahil susunod niyang tatapusin ang kanyang koponan. Inatake siya ni Karen at Tiara gamit ang kanilang mga pag-atake ng fire at ice, ngunit mabilis niyang naiwasan ang dalawa at pagkatapos ay hinampes din sila. Sinasamantala ito, pinagaling ni Zeno si Nelson, na nagsabi sa kanya na nag-aaksaya siya ng kanyang oras. Sinabi niya kay Zeno na siya ay gumagawa ng mali sa pamamagitan ng pagtutok sa ibang bagay kapag ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay may problema. Ngayon, sinabi ni Nelson na ang kanyang kabaitan ay hindi kabaitan kundi pagiging makasarili, at iyon ang magpapapaslang sa lahat ng tao rito. Si Zeno ay nabigla sa narinig nito, at pagkatapos ay humiling si Nick na sumama sa kanya dahil ang iba ay bumagsak. Hindi siya makapagdesisyon, at sa oras na iyon, nataman din si Nick ng armored guy. Nagpanik si Zeno, napagtanto na dahil sa kanyang kawalan ng katiyakan, nawalan sila ng isa pang pagkakataon. Hindi niya maintindihan kung ano ang gagawin, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang isang telepathic na mensahe mula kay Olive na nagsasabi sa kanya na bibilhan siya nito ng ilang oras at dapat siyang magpasya. Pagkatapos ay biglang nagpakita si Olive mula sa bubong at sinipa ang nakabaluti na lalaki. Naglalakad siya patungo sa kanya, tinawag siyang magnanakaw ng mga tol sa mahika, isang gumaganap ng mga kakaibang ritual, at isang tagapagbigay ng mga armas sa mga sumasamba sa Diyos ng demonyo. Kilala niya ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang puting maskara na codename, ngunit hindi niya alam kung sino siya.
Binigay ni Olive ang buong detalye upang ilarawan ang kanyang sarili, at sinabi ng White Mask na ang kanyang labis na kaalaman ay tatapusin siya. Siya ay sumugod patungo sa kanya, ngunit pinigilan niya ang kanyang espada gamit ang kanyang mga kamay bago binilisan ang bilis at inatake siya mula sa likuran. Bago pa man magkaroon ng oras ang White Mask na mag-react, naglunsad si Olive ng sunod-sunod na pag-atake sa kanya at nabasag ang kanyang maskara, ngunit patuloy itong nagre-regenerate habang nag-uusap sila. Napagtanto ni Olive na ang maskara ay isang sinaunang relic ng sibilisasyon, at ang kanyang mga pag-atake ay hindi makakalampas dito. Samantala, si Nick at Zeno ay sa wakas ay nagsagawa ng union spell at nagsasama sa isa't isa. Nagulat ang White Mask nang makitang ginagamit dito ang sinaunang mahika, at iniisip niya kung ginagamit nila ang sagradong talem na hindi ginamit noong nakaraang digmaan. Alam ng Zeno at Nick na pinagsama na ang White Mask ay gumagamit din ng isang bagay na katulad nila, at nagpasya siyang ipakita ito sa kanila. Ginagamit niya ang kanyang espesyal na kapangyarihan, at binitag ang tumatakas na si Olive sa isang pulang globo. Dinala niya siya sa lupa, at hindi man lang makabangon si Olive. Ipinaliwanag ng White Mask na ang pulang globo ay nagpapataas ng gravity, temperatura, at presyon ng hangin, at ang isang normal na tao ay hindi maaaring magtagal sa loob nito. Maaari lamang niyang isumpa ang White Mask bilang tugon, at gusto siyang tulungan ni Zeno, ngunit pinagbawalan siya ni Kasoma na gawin iyon dahil mahuhuli rin siya sa pulang globo. Biglang inatake sila ng White Mask, at kahit papaano ay hinaranggan ni Zeno ang malakas na pag-atake. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang superior na kadaliang kumilos upang mapabilis ang pag-atake sa White Mask, na nahihirapang patuloy na magdepensa laban sa mabilis na mga atake. Lalo siyang nabigla nang makita niyang lumiliko si Zeno sa himpapawid sa pamamagitan ng paglikha ng mga hindi nakikitang mga paa. Dahil doon, lumuwag ang kanyang konsentrasyon sa pulang globo, at gayon din ang mga paghihigpit kay Olive. Bumangon si Olive at binasag ang pulang globo gamit ang kanyang mahika, at pagkatapos ay ibinato ang isang mabigat na palayok sa White Mask. Iniiwasan niya ito kahit papaano, at pagkatapos ay sumugod kay Zeno pagkatapos mahulaan ang kanyang galaw. Nagawa niyang matamaan siya, ngunit lumalabas na iyon mismo ang gusto ni Zeno. Biglang lumipad papunta sa kanila ang hugis krus na Kasoma at direktang tumama sa White Mask sa mukha. Iniisip ng lahat na tapos na ang laban, ngunit inilabas lang ng White Mask ang sandata mula sa kanyang maskara na gumagaling kaagad. Inamin niya na mas malakas ang mga ito sa inaakala niya, at ngayon lang siya nalagay sa totoong panganib kaya tumakas na lang siya sa lugar matapos magdulot ng isang malakas na pagsabog. Ang gusali ay sira-sira, ngunit sa kabutihang palad ay hindi nasaktan ang lahat. Well, lahat maliban kay Nelson, na nakulong sa ilalim ng mga durog na bato. Nagmamadali sina Zeno at Karen para tulungan siya, ngunit pinigilan sila ni Olive. Sinabi ni Nelson kay Zeno na huli na ang lahat para sa kanya dahil apektado din siya ng Yellow Demon Disease. Hiniling niya sa lahat na iwan siya at tumakbo palayo bago gumuho ang gusali. Ngunit si Zeno ay nagpakawala pa rin ng spell sa kanya bago pumunta. Ang gusali ay nagsimulang gumuho, at ngayon ay sinabi ni Nelson na sasabihin niya sa kanyang anak na babae sa langit ang kwento ng pakikipaglaban sa mga adventurer, at tiyak na magugustuhan niya ito. Si Zeno at ang iba pa ay kailangang tumakas habang ang gusali ay gumuguho, at pagkaraan ng ilang minuto, ito ay isang tambak lamang ng mga durog na bato. Ang koponan ay nagdadalamati sa pagkasawi ni Nelson, at sinabi ni Karen sa kanya na huwag masyadong malungkot dahil sa huli, iniligtas niya ang kaluluwa ng matandang pari. Naging emosyonal si Zeno nang marinig ito at muling umiyak. Sa pamamagitan nito, natapos na ang kaso ng Stepangman, ngunit sinabi ni Olive na hindi pa sila makakapag-relax. Nandoon pa rin ang White Mask, at may mga taong mas makapangyarihan pa sa kanya ang kumokontrol sa kanya. Sinabi niya na kung binigyan siya ng pahintulot ng kanyang mga amo na gumamit ng mga ipinagbabawal na armas, ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa iniisip nila. Isinasantabi ang lahat ng iyon, tinanong ni Nick si Olive kung sino talaga siya dahil masyado siyang malakas at maalam para sa gayong karaniwang reporter. Sinasabi rin ng lahat sa kanya na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan dahil sila ay mga kasamahan sa pakikipaglaban. Sumandal si Olive kay Kasoma at nagtanong kung siya ang Sword of Bonds, at tumanggo siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang magsalita at sabihin sa lahat na siya ang Elemental Class Anti-Demon God Combat Training Program, na kilala rin bilang The Sword of War.
Pagkatapos ng labanan sa White Mask, ang mga nakaligtas ay bumalik sa kanilang mga silid at gumugugol ng maraming oras na magpahinga. Ginugugol nila ang oras na ito para makarecover mula sa mga pinsalang natamo nila, at upang ayusin ang mga bagay sa kanilang isipan. Naaabala si Kasoma sa kanilang kinikilos dahil lang sa wala silang magawa ngayon. Biglang bumangon si Nick mula sa kanyang kama, at kumuha ng sirang espada mula sa drawer na nagbabalik ng maraming alaala. Noong siya ay medyo bata pa, si Nick ay patungo sa Labyrinth City kasama ang kanyang mga magulang nang biglang inatake ang kanilang karwahe. Ang maliit na Nick ay walang maproseso sa oras na iyon, ngunit ang kanyang ina ay mabilis na nagbukas ng isang lihim na kompartimento kung saan itinago nila ang lahat ng kanilang pera, at inilagay si Nick sa loob nito. Sinabi niya sa kanya na parehong mahal na mahal siya ni nanay at tatay, at pagkatapos ay isinarahan siya ng pinto. Wala pa ring maintindihan si Nick nang marinig niya ang tunog ng mga espadang nagsasalpukan, at mga laman na nasira sa labas. Hindi nagtagal, isa sa mga bandidong sumalakay sa kanila ang pumasok sa karwahe at sinimulang inspeksyon ang mga loot. Napansin niya ang sikretong kompartimento sa ilalim ng bar aisles at sinubukang buksan ito, ngunit nakatakas na si Nick sa oras na iyon. Nabangga ni Nick si Argus na naglabas ng punyal nang makita siya. Gayunpaman, ginamit niya ito upang tapusin ang bandido na papalapit sa kanila. Pagkatapos ay niyakap ni Argus si Nick at humingi ng paumanhin, sinabi na huli na siya sa pagdating at hindi niya mailigtas ang kanyang mga kaibigan mula sa mga bandido. Pagkatapos noon, inampon ni Argus si Nick at sinanay na maging isang adventurer. Dinala niya siya sa lugar na may slime din sa kanyang unang misyon, at patuloy niyang sinasabi sa kanya kung paano dapat magtiwala ang mga adventurer sa isa't isa ngunit huwag hayaan ang kanilang mga bantay. Si Nick ay clumsy pa noon, at si Argus ay natatawa habang nadulas siya sa slime. Hindi nagtagal, niregaluhan siya ni Argus ng isang maikling espada pagkatapos niyang maging isang wastong adventurer, ngunit ang espadang iyon ay nabasag sa pakikipaglaban sa isang halimaw. Hawak ni Nick ang parehong sirang espada na naglalaman ng napakaraming alaala. Sa kasalukuyan, iniisip niya ang oras na pinaalis siya ni Argus mula sa party at iniisip kung may magagawa ba siyang kakaiba para maaari siyang manatili doon. Nakatulog siya sa pag-iisip tungkol sa nakaraan at nagising kapag umuulan. Maya-maya, bumangon si Nick at umupo sa kanyang kama at narinig ang isang pamilyar na boses. Pumunta siya sa bintana, at laking gulat niya nang makita niya si Agatha sa kalsada na nag-iisa. Nag-alala siya dahil mukhang hindi pa hihinto ang ulan, tapos biglang ginamit ni Nick ang payong na ibinigay nito sa kanya noong una nilang pagkikita. Nagpasalamat si Agatha sa kanya, at saka tinanong kung ano ang pangalan niya dahil hindi siya nag-abalang itanong iyon noon. Sinabi sa kanya ni Nick na siya ay isang tuwid na aso na mahilig sa mga idolo, at siya ay nakangiti lang. Pinag-uusapan nila kung paano umulan noong araw na una silang nagkita, at marahang ibinulong ni Agatha na naligtas din siya dahil sa araw na iyon. Patuloy silang nag-uusap, at kahit na napagod ang kamay ni Nick sa paghawak sa payong, sinabihan siya ni Agatha na humawak hanggang sa matapos ang ulan. Ngunit lalo lamang itong tumitindi. Samantala, si Zeno ay nasa mga slum na nagpapatakbo ng klinika ni Nelson pagkatapos ng kanyang kasawian, at nakikipag-ugnayan sa kanyang mga pasyente. Pakiramdam niya ay talagang iginagalang ng mga tao sa slum si Nelson, na nangangahulugang isa siyang mabuting doktor sa kabila ng kanyang masamang panig. Pakiramdam ni Zeno ay sinusubukan niyang kunin ang lugar ni Nelson upang magdalamhati sa kanya. Sa ibang bahagi ng lungsod, nagising si Tiara mula sa kanyang pagtulog. Nakatingin siya sa buwan, iniisip kung paanong tila napaka-boring ng buhay nitong mga nakaraang araw. Pakiramdam niya ay nahiwalay siya sa kanyang nakagawiang buhay, ngunit nagsusugal pa rin sa karera ng kabayo sa tubig para lang panatilihing pareho ang mga bagay. Kahit na walang sino man sa labas upang saktan or ipagkanulo siya, at kahit na siya ay nananalo sa pagsusugal, siya ay naiinip pa rin sa kanyang buhay. Kinabukasan, ang grupo ay nagtitipon sa kanilang karaniwang lugar, at si Karen ang huling dumating. Kinakabahan niyang tinanong ang lahat kung ayos lang sila, at sinabi nila sa kanya na okay sila. Napansin ni Kasoma na marumi ang sapatos at robe ni Zeno, kaya tinanong niya ito kung nagtatrabaho pa rin siya sa mga slum. Pinaalalahanan ni Zeno si Kasoma na hindi sila dapat makialam sa pribadong buhay ng isa't isa. Sa gabi habang nakaupo si Zeno sa kanyang klinika, dumating si Kasoma doon. Ipinangako niya na hindi siya naririto para makialam kundi para lamang kumilos bilang kanyang bodyguard dahil ang mga slum ay maaaring mapanganib.
Kinabukasan ay nagkita silang muli, at tinanong ni Karen ang lahat kung kumain na sila. Sinabi nila na kumain na sila ng almusal, at sinabi ni Karen na dapat siyang lumabas para kumain mag-isa. Pagkatapos habang naglalakad mag-isa, naiisip ni Karen si Carlos at ang pagtataksil nito. Inamin niya na sa kabila ng pagtataksil, masaya ang kanyang mga araw na nakikipagsapalaran sa kanya at sa iba pa. Gayunpaman, hindi niya ito mapapatawad sa pagnanakaw ng Dragon King's Jewel. Habang nag-iisip siya, nakatagpo siya ng isang baguhan na niloloko ng kaparehong dealer ng pendant na sinubukan siyang lokohin noong nakaraan. Tinuruan niya ng leksyon ang tindero at pinaalis ang babae, nang biglang dumating doon ang mga kaibigan niya, at natarante siyang makita sila. Inihayag nila na narito sila upang tingnan ang paghahanda ng Summer Sleep Festival. Walang pakialam si Karen sa mga detalye ng pagdiriwang, ngunit dahil may pagkain doon, sabik na siyang subukan ito. Nagsisimula siyang mag-isip kung ang kanyang pagkamuhi at pagnanais na maghayganti ay maglalaho, kung magpapatuloy siyang mamuhay ng masaya kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit tila wala rin siyang pakialam dito. Maya-maya lang, tumatakbo si Olive papunta sa kanila na sumisigaw tungkol sa malaking balita. Sinusubukan niyang i-hype ang lahat bago ang malaking pagbubunyag, at si Kasoma lamang ang nahuhulog sa kanyang panlilinlang. Binasa ni Tiara ang balita mula sa magazine na nagsasabing ang maalamat na Dark Demon God ay malapit ng muling mabuhay. Sinabihan siya ni Tiara at Nick na huwag magpakalat ng napakaraming peking balita, ngunit kumpiyansa na sinabi ni Olive sa kanila na mayroon siyang pinagkakatiwalaang source para sa balitang ito, at ang source na iyon ay ang Trust Me Bro. Walang nasisiyahan sa kanyang sinabi, gayunpaman, sinabi ni Olive na mayroon siyang ilang hinala tungkol sa black market kung saan nakuha ng White Mask ang Illusion King's Jewel. Biglang tinanong siya ni Karen kung ang black market ay nakikitungo din sa Dragon King's Jewel. Ipinahayag ni Karen ang kanyang pagkalito sa kanyang mga kaibigan, na kahit na nagsasaya siya sa kanila, hindi pa rin niya maalis ang kanyang nakaraan. Sinabi sa kanya ni Tiara na walang dapat ikagulo, at dapat niyang habulin ang kanyang nakaraan at harapin ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na siya pupunta ng mag-isa dahil lahat ay sasama sa kanya. Sumasang-ayon din sina Zeno at Nick, at pagkatapos ay sinabi ni Olive na maaari rin silang makahanap ng anumang mga pahiwatig tungkol sa White Mask kapag sila ay nasa black market. Gustong hanapin siya ni Olive at pagkatapos ang kanyang mga amo, at magpatuloy hanggang sa maabot nila ang pinakahuling kontrabida ng mundong ito at talunin siya. Si Kasoma ay nasa sabik na gawin iyon, at naisip ni Nick na muli siyang minamanipula ni Olive habang sa pagkakataong ito ang lahat ay naging biktima din ng pagmamanipula ni Olive. Walang pagpipilian si Nick kundi ang mag-atubili na sumali. Nang itinaas niya ang kanyang kamay sa kanila, nagsimula ang isang furry works show sa likod nila. Lumingon sila at nakitang nagsimula na ang festival. Kaya agad silang bumisita. Bumili si Nick ng cotton candy at dinala ito kay Leon sa kulungan. Nasaksihan din ng lahat ang mga paputok, at sinundan ni Karen ang solo adventure sa isang restaurant, at ang babaeng pusa na iniligtas niya kanina ay sumusunod din sa kanya doon. Nagkataon na ang restaurant ay pinamamahalaan ng ex ni Agatha na si Donito. Nagpe-perform din si Agatha sa festival. Si Nick ay nasisiyahang pasayahin siya, habang si Tiara ay bumalik sa pagsusugal. Samantala, si Kasoma at Olive ay nakaupo at nag-uusap. Bilang dalawang maalamat na artifact na armas, tinanong niya siya kung ano ang tingin niya sa mga survivors bilang isang sword of war na nagsasanay sa mga tao na lumaban sa mga demonyo. Sinabi ni Olive na sila ang mga taong hahampasin ang Demon God balang araw, ngunit ang araw na iyon ay napakalayo. Sinabi ni Olive na ang kanilang pag-aalinlangan ay isang magandang bagay sa ngayon, ngunit kailangan nilang magtiwala sa isa't isa sa lalong madaling panahon sa hinaharap, pero nasa kanila na iyon para mapagtanto nila ito.